Si Dariel ay isang taunang walang mahika na ang ama ay iniwan siya ngunit hindi na bumalik. Kaya lumaki siya sa hukbo ng mga demonyo. Ngunit isang araw, pinalayas siya ng bagong general ng demonyo. Kaya napilitan siyang manatili sa isang nayon ng mga tao kung saan niya iniligtas ang isang batang babae at sa huli ay nabuksan ang kanyang mga kakayahan bilang S-rank upang maging pinakamalakas na tao. Ang ating kwento ay nagsisimula kay Dariel, isang 34 na taong gulang na sundalo, at tapat na naglilingkod sa hukbo ng hari ng demonyo mula nang siya ay kinuha bilang isang inabandunang sanggol at pinalaki ng isa sa 4 na dakilang general ng demonyo na si Granvaza. Sa kabila ng kanyang mahabang panahon ng tapat na paglilingkod, siya ay natigil sa pinakamababang ranggo sa hukbo dahil wala siyang kakayahang gumamit ng anumang mahika. Mula pa sa simula ng panahon, ang mga demonyo at tao ay palaging nakikipagdigma sa isa't isa. Ang tanging pagkakaiba sa pagitan ng dalawa ay ang mga demonyo ay maaaring gumamit ng mahika at ang mga tao ay hindi. Walang anumang mahiwagang kapangyarihan. Si Dariel ay minamaliit ng ibang mga general bilang isang kahihiyan mula pa sa simula. Matapos magretiro ang kanyang tagapag-alaga, si Granvaza, ang kanyang anak na si Bashvaza ay pumalit sa kanyang posisyon, isa siya sa 4 na general ng demonyo. Sa unang araw pa lamang, pinaalis ni Bashvaza si Dariel sa kanyang posisyon at pinalayas sa palasyo. Dahil walang mababalikang tahanan, walang patutunguhan si Dariel sa kakahuyan ng ilang araw na kakaunti ang pagkain at halos walang tulog sa pag-asang makapagsimula ng bagong buhay. Isang umaga, napadpad siya sa isang babaeng hinahabol ng isang halimaw na unggoy. Ang kanyang likas na ugali bilang isang sundalo ang nagtulak sa kanya na ipagtanggol ang babae mula sa pag-atake nito. Dahil wala siyang magamit na mahiwagang kasanayan, sinubukan niyang gamitin ang kanyang lakas upang pigilan ang halimaw, ngunit bumagsak siya sa lupa habang sumusugod dahil sa kanyang nanghihina at gutom na katawan. Sinuntok siya ng halimaw kaya lumipad siya palayo. Napansin ni Dariel ang isang punyal sa natumbang likod ng babae. Kahit na itinuturing na bawal para sa isang sundalo ng hukbo ng hari ng demonyo na gumamit ng sandatang tao, hinawakan niya ito at sinaksak ang halimaw sa dibdib nito. Ginaya ang mga galaw ng isang bayaning tao na nakita na niya noon. Nang makitang patay na ang halimaw na umatake sa kanya, nagpasalamat ang babae kay Dariel sa pagliligtas sa kanyang buhay. Sinubukan niyang umalis, ngunit hinawakan siya ng babae sa likod ng kanyang balabal at ayaw bumitaw hanggang sa pumayag itong bumalik sa kanyang nayon. Nais niya itong pasalamatan ng maayos sa pamamagitan ng pag-imbita sa kanya pauwi at paghahain sa kanya ng pagkain. Natukso sa alok na mainit na pagkain, pumayag si Dariel na sumama sa kanya. Nang marating nila ang kanyang tahanan sa nayon ng Lux, ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang si Marika. Nakilala pa niya ang kanyang ina at ama na si Envel, ang alkalde ng nayon. Nagpasya siyang maging maingat sa kanilang paligid dahil aatakihin nila siya kung matutuklasan nilang isa siyang demonyo. Ipinaliwanag niya na siya ay gumagala sa kagubatan dahil kinuha ng anak ng kanyang dating amo ang negosyo at tinanggal siya sa trabaho, na napilitan siyang umalis agad sa tuluyan na ibinigay ng kumpanya. Dahil sa pasasalamat sa pagliligtas sa kanyang buhay, iginiit ni Marika at ng kanyang mga magulang na manatili siya sa kanilang bahay. Dahil alam niyang wala na siyang ibang mapupuntahan at walang ibang mag-aalaga sa kanya, tinanggap niya ang kanilang alok. Kinabukasan, nag-usap sina Dariel at ang ama ni Marika tungkol sa mga trabaho habang nagkakape. Bilang guildmaster ng nayon, iminumungkahi niya kay Dariel na magparehistro sa guild at maging isang adventurer na ang trabaho ay kumpletuhin ang mga quest na hinihiling ng mga lokal mula sa pagkolekta ng mga halamang gamot hanggang sa pagtalo sa mga halimaw. Naniniwala siyang perpekto siya para sa trabaho kung isa sa alang-alang ang kanyang pangangatawan. Ibinigay niya sa kanya ang form ng pagpaparehistro sa guild, na nagpatarante kay Dariel dahil tanging isang tao lamang ang maaaring matagumpay na makumpleto ang ritual sa form. Kung susubukan niya, mabibigo siya at mabubunyag na isa siyang demonyo. Sinubukan niyang gumawa ng mga dahilan at tumakas, ngunit nagpasya si Marika na tulungan siya sa pamamagitan ng puwersahang pagtusok ng kanyang daliri at paglalagay ng isang patak ng kanyang dugo sa form. Sa labis na pagkabigla ni Dariel, matagumpay niyang naisagawa ang ritual at nakarehistro sa guild. Natuklasan niya na siya ay isang tao noon pa man at pinalaki lamang ng demon na si Granvaza at Demon Society. Kinabukasan, binigyan siya ni Envel ng unang lektura tungkol sa pagiging isang adventurer. Una niya itong tinuruan tungkol sa aura. Ito ay isang bagay na ipinanganak na taglay ng lahat ng tao na magagamit nila sa pamamagitan ng pagsasama nito sa kanilang mga armas upang lumaban. Ang pinakamahusay na pagpipilian ng armas para sa isang adventurer ay nakasalalay sa kanilang aura na maaaring may 4 na uri: Slash, Sting, Protect, at Hit.
Kinuha muna ni Dariel ang isang espada, na susubok sa kanyang kakayahang mag-slash. At binigyan siya ng isang malaking tuod ng puno upang laslasin, na sinasabing ang paglaslas kahit nasa kalagitnaan na, ay isang magandang indikasyon ng pagiging isang uri ng slash. Kahit hindi alam kung paano gumamit ng espada, isinali ni Dariel ang kanyang aura dito at gumawa ng isang malaking galaw ng paglaslas. Ang tuod ay malinis na naputol sa kabuuan, na ikinagulat ni Marika at ng kanyang ama. Susunod, inaasinta niya ang isang mansanas gamit ang isang simpleng pana at palaso upang subukan ang kanyang kakayahan sa sting. Tinamaan niya ang mansanas ng may napakalaking lakas, dahilan upang ito ay lumipad pabalik at lumikha ng isang dust storm. Pagkatapos nito, pinatamaan niya ang isang malaking bato gamit ang martilyo, dahilan upang ito ay madurog. Sa wakas, kinailangan niyang harangan ang isang atake mula kay Envel gamit ang isang higanteng martilyo na bakal na may maliit na kahoy na kalasag upang subukan ang kanyang kakayahan sa protect. Sa kabila ng kanyang pinakamalakas na atake, matagumpay itong nahadlangan ni Dariel at pinabagsak siya sa kanyang likod. Pinatutunayan ng mga resultang ito na si Dariel ay may perpektong aura para sa lahat ng apat na uri, isang bagay na hindi pa naririnig ni Envel. Pinayuhan siya ni Envel na mag-apply sa Central Guild, ang nangungunang organisasyon para sa sinumang naghahangad na maging adventurer. Ang kanyang mga kakayahan ay higit pa sa sapat upang makapasok siya, at susulatan din niya ito ng isang liham ng rekomendasyon. Gayunpaman, nakita ni Dariel ang pag-iyak ni Marika at hiniling na manatili sa nayon. Di nagtagal, ipinakilala ni Envel si Dariel bilang isang bagong adventurer sa mga taga-nayon. Masayang tinanggap siya ng lahat maliban sa isang berdeng buhok na teenager na nanghiya kay Dariel dahil sa pagiging isang matandang lalaki. Ang teenager ay si Gashida, ang tanging kasalukuyang adventurer sa nayon. Tinanong siya ni Gashida kung ano ang kanyang rank. Nang ibunyag ni Dariel ang kanyang E-rank, pinagtawanan siya ni Gashida at nag-flex ng kanyang D-rank, sinabihan siyang huwag siyang makaabala. Humingi ng paumanhin si Envel sa mayabang na pag-uugali ni Gashida at binigyan siya ng kanyang unang gawain, na nangongolekta ng isang kumpol ng mga halamang gamot upang makumpleto ang isang tambak ng mga kahilingan na tinanggihan ni Gashida. Tinanggap ni Dariel at binalaan siya na mag-ingat sa paghahanap ng mga halamang gamot na ito dahil maraming beses nang nakakita ng halimaw sa nakapalibot na kakahuyan. Tinanggap ni Gashida ang atas na manghuli nito 6 na buwan na ang nakalilipas, ngunit hindi pa rin ito nagtagumpay sa ngayon. Nang ipakita niya kay Dariel ang larawan, napagtanto ni na Dariel at Marika na ang halimaw ay siya ring halimaw na pinatay at iniligtas niya si Marika. Dahil dito, natapos ni Dariel ang kanyang unang atas sa guild nang hindi niya namamalayan. Kinabukasan, sina Gashida at Dariel ay nag-usap tungkol sa mga quest kasama ang guild master. Pinapasalamatan ng guild master si Gashida kay Dariel sa pagtalo sa halimaw na unggoy para sa kanya. Nahiya at nabigo dahil natalo siya ng isang E-rank adventurer, kinuha ni Gashida ang isang quest mula sa mesa ng master, sa kabila ng kanyang mga pagtutol at tumakbo upang tapusin ito. Pumunta si Dariel sa kakahuyan kasama si Marika sa kanyang tabi upang ipakita at gabayan siya. Napansin niya na tila komportable ito sa paggalaw sa kagubatan, paglalakad sa mga matitinik na palumpong at pag-akyat sa maikling bangin. Ibinahagi niya na matagal na rin niyang gustong maging isang adventurer. Nasa kakahuyan siya noong araw na iniligtas siya ni Dariel dahil may isang matandang babae sa nayon na may matinding sipon, ngunit tumanggi si Gashida na pumunta at manguha ng mga halamang gamot. Nang marating nila ang isang mainit na lugar para sa mga halamang gamot, sinimulan nilang hanapin ang kanilang unang halamang gamot. Hindi kapani-paniwala ang mga halamang gamot. Habang naghahanap ng pagkain, napansin niya ang mga bakas ng usa at nagpasyang hulihin ito para sa hapunan. Napunta sila sa pag-track sa isang usa, ngunit ang mga mata nito ay naging nakakatakot na pula. Tumalon ang halimaw na usa sa napakalaking taas at lumapag sa kanila upang labanan ang isa pang higanteng gagamba. Tuwang-tuwa si Marika na hinugot ang kanyang punyal at tumakbo patungo sa kanila upang subukang patayin silang dalawa. Dahil kay Dariel, napatay nila ang parehong halimaw at ibinalik sila sa nayon. Tumakbo si Gashida na umiiyak na parang sanggol dahil ninakaw na naman ang kanyang spotlight. Lumipas ang mga araw at maayos na nakapag-adjust si Dariel sa buhay sa nayon. Ang tanging problema ay ang ayaw ni Gashida na makipagtulungan kay Dariel. Isang araw, dumating si Dariel sa opisina na nakita si Envel na stressed. Ipinaliwanag niya na ang isang agarang paghahanap tungkol sa isang mapanganib na Blaze Death Monster sa kakahuyan ng nayon ay nailabas na. Dahil napakalakas nito, limitado lamang ang pangangaso nito sa mga C-ranker pataas, ngunit wala ang nayon.
Dahil dito, ang quest ay naipasa na sa guild ng kalapit na bayan, na nagpadala na ng mga adventurer nito upang palibutan ito. Nakita ni Gashida ang quest noong nasa opisina siya ng guild at mabilis na umalis, na nagpaalala sa guildmaster na baka siya mismo ang manghuli nito at makialam sa mga plano ng kabilang guild. Ang ganitong insidente ay maaaring magdulot ng alitan sa pagitan ng dalawang guild, at ang guildmaster ang mananagot. Nagboluntaryo si Dariel na sunduin si Gashida ng ligtas. Binigyan siya ni Marika ng mga gamot na ginawa niya mula sa mga halamang gamot na kanilang nakolekta bago siya umalis. Naglakad si Dariel papunta sa lugar kung saan nakita ang Blaze Death Scythe. Nagulat siya nang makita ang isang malaking bakas na iniwan ng halimaw at nagtaka kung nasaan ang mga adventurer ng kabilang guild. Nakita niya si Gashida na sumisigaw at tumatakbo papunta sa kanya habang nakasunod ang halimaw. Nanatili si Dariel sa kanyang pwesto at naghanda para labanan ang higanting ahas, ngunit hindi siya nito pinansin at nagpatuloy sa pagsunod kay Gashida. Sinubukan ni Gashida na panain ito gamit ang isang palaso, ngunit ang palaso ay tumalbog lamang sa matigas nitong kaliskis. Inatake ito ni Dariel mula sa likuran, ngunit napakaliit ng sugat. Sinubukan ng halimaw na hampasin ang buntot nito kay Dariel, at sinubukan niya itong harangan gamit ang kanyang espada, dahilan para mabasag ito. Kinuha ni Dariel ang isa sa mga matutulis na piraso at ginamit ang parehong kakayahan sa sting at hit upang ihagis ang piraso sa bibig ng halimaw at pasabugan ang loob nito. Gumana ito, at namatay ang Blaze Death Monster sa kanyang paanan. Pagkatapos nito, inilapat ni Dariel ang antivenom na ibinigay ni Marika sa sugat ni Gashida at ibinuhos ang blood starch herb sa iba pa niyang mga sugat upang matigil ang pagdurugo. Pagkatapos nito, bumalik sila sa nayon. Kinabukasan, pumunta si Gashida sa bahay at binati si Dariel bilang Big Bro, sinasabing utang na loob niya rito ang buhay niya at nais niyang magtrabaho sa ilalim niya pagkatapos gumaling mula sa kanyang mga pinsala. Samantala, sa palasyo ng Hari ng Demonyo, isa sa 4 na general ang bumalik matapos mapilitang tumakas sa isang labanan laban sa isang makapangyarihang grupo ng bayani. Sinisi niya ang kanyang pagkatalo sa bagong katulong ng 4 na general dahil hindi nito maayos na naspy ang kalaban at hindi naiulat na may bagong spearman na sumali sa grupo. Agad siyang tinanggal ni Bashvaza sa trabaho, kaya siya ang pang-4 o pang-5 katulong na tinanggal simula nang mapatalsik si Dariel. Isa sa mga general, si Droyce, ang nagmungkahi na muling italaga si Dariel, sinasabing palagi niyang nagagawa ng perpekto ang kanyang mga gawain, mahusay sa estratehiya, at inaalagaan din ang kanilang kalusugan. Gayunpaman, labis siyang kinamumuhian ni Bashvaza kaya't kumukulo ang kanyang dugo at ayaw niyang isaalang-alang ang opsyong iyon. Isang gabi, tinanong ni Dariel ang alkalde kung bakit napakaraming bakanteng bahay sa nayon. Ipinaliwanag ng alkalde na sa kabila ng nayon, mayroong isang minahan ng mithril, isang napakahalagang metal na may mahiwagang katangian. Ginagamit ito ng mga tao upang gumawa ng mga dekalidad na armas na may walang kapantay na pagganap, habang ginagamit naman ito ng mga demonyo upang gumawa ng mga kagamitang mahiwaga. Nagdulot ito ng mga alitan sa pagitan ng mga tao at mga demonyo para sa kontrol sa minahan. Dahil ang Lux Village ay isang karaniwang hintuan sa ruta ng kalakalan ng mithril, umunlad ito bilang isang bayan ng tuluyan. Sa kasamaang palad, noong bata pa ang alkalde, ganap na nakontrol ng mga demonyo ang minahan, na naging dahilan upang maputol ang pangunahing pinagkukunan ng kita ng bayan. Simula noon, unti-unting humihina ang Lux Village hanggang sa tuluyang mamatay. Nagpasya si Dariel na palihim na pumasok sa minahan ng mithril kinabukasan dahil siya ang namamahala sa minahan bilang bahagi ng kanyang mga tungkulin bilang katulong ng mga general ng hukbo. Kilala siya ng mga manggagawa roon. Umaasa siyang makakausap niya ang kahit isa sa kanila upang makakuha ng ilang mithril na ibabalik sa Lux Village upang makatulong sa pag-unlad nito. Naglagay siya ng isang walang laman na kahon sa kanyang ulo at naglakad papasok sa gate. Nakakita siya ng kakaiba na walang seguridad na mapagtatagwan. Mabilis niyang napagtanto na walang mga sundalo sa minahan. Iniisip kung sino ang inilagay na namamahala sa minahan simula nang siya ay tanggalin sa trabaho. Pumasok siya sa minahan, sinisigawan ang sinumang naroon na magpakita. Isang grupo ng maliliit na nilalang na may malalapad na mukha at maliwanag na mga tampok ng mukha na tinatawag na mga knocker ang lumabas mula sa dilim. Agad nilang nakilala si Dariel at masiglang binati siya at kumaway din siya pabalik ng may kasiglahan. Niyakap nila siya sa line-up upang tumanggap ng mga tapik mula sa kanya ng paisa-isa, na sinasabing siya ang pinakamahusay na boss na mayroon sila. Sinabi nila sa kanya na kailangan nilang mag-supply ng 4 na beses kaysa dati sa ilalim ng utos ni Bashvaza. Hindi sila tinatrato ng may respeto ng bagong pamamahala,
at ang mga sundalong dating nakadeploy para sa kanilang seguridad ay inalis upang makatipid. Naputol ang kanilang pagrereklamo nang pumasok ang isang grupo ng mga demonyong sundalo sa minahan. Mabilis na nagtago si Dariel sa likod ng isang malaking bato. Sumigaw ang bagong commander sa mga knocker dahil sa hindi pagbibigay ng sapat na mithril sa itinakdang oras. Sa kabila ng kanilang pagmamakaawa, nagbanta siya at inutusan silang ihanda ang mga materyales sa susunod na araw o magkakaroon ng mga kahihinatnan. Dahil sawa na, nagpa siya ang isa sa mga knocker na magrebelde at hinampas ang commander sa kanyang ulo. Sa galit, inutusan niya ang mga sundalo na patayin silang lahat. Dahil alam niyang walang laban ang mga knockers laban sa mga sinanay na sundalo, pinutol ni Dariel ang unang mahiwagang spell sa pamamagitan ng paghagis ng spade sa sundalo. Pagkatapos ay lumitaw siya sa harap nila na may dalang espada at nakasuot ng maskarang gawa sa tela upang itago ang kanyang pagkakakilanlan. Hiniling niya sa mga demonyo na umatras, sinasabing hindi niya sila hahabulin kung gagawin nila ito. Ngunit kung magpapatuloy sila sa pag-atake, kailangan nila siyang harapin. Tinawanan lang siya ng commander at inutusan ang kanyang mga sundalo na ipagpatuloy ang kanilang pag-atake. Ang ilan sa mga sundalo ay nagsimulang gumamit ng mga spell, ngunit alam ni Dariel na kailangan nila ng lubos na konsentrasyon upang magamit ang mga ito. Hanggat kaya niyang sirain ang kanilang focus, ayos lang sana. Gayunpaman, sinubukan ng isa sa mga knockers na atakihin ang isang sundalo na halos tapos na ang kanyang ritual. Naisip ni Dariel na huli na para iligtas siya, ngunit sinipa siya ng sundalo pabalik. Nang makita ito, napagtanto ni Dariel na sinanay sila bilang mga marangal na sundalo tulad niya. Sinubukan niyang gamitin ang kanilang moralidad sa pamamagitan ng paghimok sa kanila na huwag patayin ang mga knockers dahil sila ay mga sibilyan na non-combatant at ang pagpatay sa kanila ay gagawin silang mga mamamatay tao, hindi sundalo. Tila epektibo ito hanggang sa salakayin ng commander si Dariel at pagbantaan ang mga sundalo na atakihin sila, kung hindi, susunugan sila hanggang sa maging abo. Inaawit ng mga sundalo ang mga ritual ng iba't ibang elemento. Alam ni Dariel ang tagal ng ritual ng bawat elemento, na nagpapahintulot sa kanya na timing ang kanyang mga pag-atake upang mapabagsak niya ang mga sundalo sa pataas na pagkakasunod-sunod ng tagal ng ritual. Nataranta ang commander na gumamit ng spell sa kanya, ngunit madali niya itong hinarang gamit ang kanyang espada at hinampas ang commander sa lupa habang ang kanyang espada ay nasa kanyang leeg. Desperado na iligtas ang kanyang sariling buhay. Nagmakaawa ang commander kay Dariel na iligtas siya dahil isa siyang sibilyan. Ipinaliwanag niya na naging maayos lang ang pakikitungo niya kay Lord Bashvaza sa isang sayawan. Pagkatapos nito, ipinagkatiwala sa kanya ng Panginoon ang pamamahala sa minahan. Kiniwa ng marangal na si Dariel ang kanyang espada, ginulo ang gupit ng commander at sinabihan itong bumalik at magbitiw sa kanyang pwesto. Agad na sumang-ayon ang commander at tumakbo palayo kasama ang mga sundalong nakasunod sa kanya. Nagpasalamat ang mga knockers kay Dariel sa pagpapalaya sa kanila mula sa commander at ginawa siyang kanilang amo. Bumalik si Dariel sa nayon at iniulat sa alkalde na nabawi na niya ang kontrol sa minahan. Bilang kapalit, nagmakaawa siya sa alkalde na tiyaking protektahan ang mga knockers. Kaya, ang minahan ng Mithril ay bumalik sa ilalim ng kontrol ng tao sa unang pagkakataon sa loob ng ilang dekada. Pinayagan ang mga knockers na manatili roon bilang mga gabay dahil pamilyar sila sa layout ng buong minahan. Sa muling paglitaw ng pagmimina, dumagsa ang mga tao sa nayon ng Locks, ibinalik ito sa dating estado nito bilang isang masigla at maunlad na bayan. Patuloy na nahaharap sa mga problema ang hukbo ng hari ng demonyo dahil sa matinding maling pamamahala sa ilalim ng pamumuno ni Bashvaza at ang pagkawala ng supply ng Mithril ang huling pako sa kabaong. Pinadala siya ng hari ng demonyo sa silid ng trono upang parusahan siya dahil sa kanyang mga pagkakamali. Nagalit siya dahil hindi makatwirang dinagdagan ni Bashvaza ang lingguhang kota para sa Mithril ng 4 na beses para makagawa ng sandata na paulit-ulit na sinabi ng hari na huwag niyang gawin. Dahil dito, ang mga knockers ay labis na nagtrabaho at naging laban sa mga demonyo, isang bagay na itinuturing ng hari na isang malaking pagkakamali. Iminungkahi niya na ibalik si Dariel upang pamahalaan ang mga gawain tulad ng dati. Pinupuri ang ama ni Bashvaza sa pagiging matalino upang mapanatili ang mabubuting sundalo tulad ni Dariel. Ang pagkarinig sa kanyang pangalan ay labis na nagudyok kay Bashvaza, na naging dahilan upang mag-alburuto siya sa labas ng korte. Habang masigla at maingay ang nayon, sinubukan ni Marika na yayain si Dariel na pakasalan siya, ngunit naantala siya ng isang away sa pagitan ni Nagashida at Fitbitten, ang pinuno ng mga adventurer ng Campbelltown.
Matapos malaman na ang nayo ng Locks ay mayroon lamang 2 D-rank adventurer, kinutya ni Fitbiten ang kanilang mga kakayahan sa pagsasabing ang insidente ng minahan sa Mithril ay isang aksidente lamang, na sinasabi sa kanila na aabutan nila ang lahat ng trabahong may kaugnayan sa minahan. Sumagot si Dariel sa pamamagitan ng pagturo na ang pagpatay sa nagliliyab na halimaw na nakamamatay ay ang quest ng Campbelltown adventurer, ngunit ito ay ganap na inasikaso niya at ni Gashida. Nawalan ng imak si Fitbiten at napilitang isuko ang kanyang pag-angkin sa minahan. Kinabukasan, nakipagkita si Mr. Bestfred, isang diplomat mula sa Central Guild, kay Dariel. Ipinadala siya upang makipagnegosasyon sa mga knockers, ngunit sila ay masyadong pagod para makipag-usap sa sinuman maliban kay Dariel. Ipinaliwanag ni Dariel na sila ay nag-iingat dahil sila ay pinagsamantalahan ng hukbo ng mga demonyo at kaya hindi maaaring magtiwala sa mga tagalabas. Iniisip nila si Dariel bilang kanilang tagapagligtas mula sa kanilang mga demonyong nang aapi, na nagpapahintulot sa kanila na magtiwala sa kanya. Hiniling ni Bestfred kay Dariel na maging tagapamagitan sa pagitan ng mga knockers at ng guild habang nagnenegosasyon, at pumayag si Dariel. Pagdating ni Dariel sa minahan at hiniling sa mga knockers na makinig man lang sa sasabihin ni Mr. Bestfred, agad silang sumang-ayon na makipagtulungan. Habang paalis sa minahan, narinig ni Dariel ang isang anunsyo sa ngalan ng hari ng demonyo na nagpapatawad sa mga knockers para sa kanilang pagtataksil at hinimok silang bumalik at magtrabaho para sa mga demonyo. Nakilala ni Dariel ang boses at tumakbo upang hanapin ito. Totoo nga, ang tagapagbalita ay ang kanyang dating kaibigan mula sa hukbo, si Rizet. Nagtayo si Rizet ng isang mataas na pader ng rumaragasang tubig sa pagitan niya at ng adventurer, hinihiling sa kanya na umatras. Sinabihan siya ni Dariel na kumalma at ibinunyag ang kanyang pagkakakilanlan. Nang mapagtanto ni Rizet na siya iyon, niyakap ni Rizet ang kanyang matagal ng kaibigan at sinabi kung gaano siya nag-aalala para sa kanya. Sinabi ni Dariel kay Rizet ang totoo na siya ay isang tao. Bagamat nabigla, nangako si Rizet na ililihim ito. Sinunod ni Rizet ang damdamin ng lahat ng ibahagi niya kung gaano kasama ang lahat ng nangyayari sa mga demonyo. Mula ng pag-alita ng hari ng demonyo si Bashvaza, mas lalo pa siyang naging masama. Ipinadala rito si Rizet ng hari ng demonyo upang makipagkasundo sa mga knockers at lutesin ang anumang mga hinaing. Ang pagpapanatili ng magandang relasyon sa mga demi-human tulad ng mga knockers ay mahalaga para sa tagumpay ng demonyo. Sinubukan niyang kumbansihin si Dariel na bumalik sa pagsasabing isa sa 4 na general, si Lady Droyce, ang nagsusulong ng kanyang pagbabalik. Gayunpaman, tinanggihan ni Dariel ang alok, sinasabing mayroon na siyang bagong buhay ngayon. Sinubukan ni Rizet na gamitin ang kanyang mahika upang pilitin si Dariel na sumama sa kanya, ngunit ginamit ni Dariel ang kanyang mga bagong kasanayan gamit ang aura upang pigilan siya. May iba siyang plano. Dinala ni Dariel si Rizet kay Mr. Bestfred at inilahad ang kanyang ideya. Iminungkahi niya na dapat gamitin ng mga tao ang kanilang monopolyo sa Mithril upang ibenta ang ilan dito sa mga demonyo sa presyong 4 na beses na mas mataas kaysa sa halaga sa merkado. Itinuro ng dalawa kung paano ang Mithril ay isang mahalagang mapagkukunan para sa parehong mga tao at mga demonyo. Kaya, tiyak na darating ang mga demonyo upang subukang mabawi ang minahan. Magreresulta ito sa isa pang labanan at hindi mabilang na pagkamatay. Sa halip, maaaring magbigay ang mga tao ng kaunting Mithril upang maiwasan ang ganitong karahasan. Tiniyak ni Rizet na ang mga demonyo ay lubhang nangangailangan sa Mithril at handang magbayad ng mataas na halaga. Si Fitbiten, na nakabantay, ay tumutol sa ideyang ito at inatake si Rizet gamit ang isang punyal na hinarang ni Dariel. Inutusan ni Mr. Bestfred si Fitbiten na huminto, itinuro na siya ay kinuha lamang para sa seguridad at escort at tinanggap ang ideya ni Dariel. Kinabukasan, inutusan ni Mr. Bestfred si Dariel na hanapin ang lumang pagawaan ng Mithril at paandaran itong muli. Gayunpaman, pagdating niya roon, dumating na si Fitbiten kasama ang mga panday sa Campbelltown at inangkin ito. Ipinaliwanag ng alkalde na ang minahan ng Mithril ay dating binabantayan ng Campbelltown. Ngunit ngayong nabawi na ni Dariel ang kontrol dito, mas nagmatigas si Fitbiten sa pagawaan. Isang matandang lalaki na nagngangalang Smith ang pumunta sa nayon bilang isang ekspertong Mithril Smith. Sa kahilingan ng Central Guild, hiniling niya kay Dariel na pahintulutan siyang magtrabaho sa workshop, ngunit nalaman niyang ang workshop ay nasa ilalim ng kontrol ng Campbelltown, at hindi siya pinakinggan ng mas mataas na ranggong adventurer. Sinabihan ni Smith si Dariel na dalhin na lang siya sa workshop at nangakong ipagmamalaki ang kanyang walang humpay na negosasyon, ngunit nagmakaawa lamang siya sa arrogant na si Fitbiten na pahintulutan siyang magtrabaho doon. Pinaalis siya ni Fitbiten at pinayagan na lamang siyang magtrabaho sa isang sulok ng workshop,
ngunit labis na natuwa si Smith na makapagtrabaho muli sa Mithril. Nahihirapan ang ibang mga Smith sa pagpapanday ng metal, kaya ipinakita ni Smith ang tamang paraan ng paggawa nito sa pamamagitan ng paggawa ng isang malaking espada. Namangha si Dariel kung gaano kadaling masipsip ang kanyang aura dito at pinutol ang isang higanteng puno nang walang nararamdamang anumang pagtutol. Humingi ng paumanhin si Fitbitten sa pagmamaliit kay Smith kanina at nagmakaawa na magtrabaho sa workshop, ngunit tumanggi siya dahil sa kanyang kabastusan noong una. Hiniling din niya kay Dariel na ibalik sa kanya ang broadsword dahil hindi ito bagay sa kanya. Kalaunan, ibinahagi ni Smith na ang tunay niyang layunin ay ang gumawa ng pinakamahusay na sandata sa kanyang buhay para magamit ni Dariel gamit ang kanyang perpektong aura ng lahat ng 4 na uri. Noong nasa pagawaan siya, nagawa niyang dumukot ng ilan sa mga mithril at ang kanyang katulong ay nagtayo ng isang maliit na espasyo para magtrabaho sa bahay. Nagdala siya ng ethanol furnace, isang uri ng mahiwagang kagamitan na mabibili sa black market. Gayunpaman, hindi niya ito magamit dahil nangangailangan ito ng mahiwagang mapagkukunan. Tinawagan ni Dariel si Rizet upang ibigay ang kinakailangang mapagkukunan ng mahika na pumayag lamang na gawin ito ng isang beses dahil ito ay kahilingan ng kanyang kaibigang si Dariel. Nang araw na iyon, sinabihan ni Fitbitten si Dariel na makipagtulungan sa Campbelltown at labanan ang Central Guild, na sinasabing itinatago nila ang karamihan sa mga kita mula sa minahan para sa kanilang sarili. Nangako siya na mas pakikitunguhan ng Campbelltown ang Locks Village kung papayag siyang bumuo ng isang alyansa. Tumanggi si Dariel, sinabing hindi siya maaaring makipagtulungan sa isang taong nakasakit ng napakaraming tao na pinapahalagahan niya. Sa galit, inihagis ni Fitbitten ang kanyang guwantes sa lupa at pinapulot ito ni Dariel bago siya imbitahan sa plaza ng Nayon kinabukasan. Pag-uwi niya, nalaman ni Dariel na ganito pala naghahaman ang mga lalaki sa isa't isa para sa tunggalian. Ipinaliwanag ng alkalde ang mga patakaran ng tunggalian. Nagpapatuloy ang tunggalian hanggang sa sumuko ang isa sa mga kalahok o hindi na kayang lumaban. Malamang na ang resulta ng tunggalian ang gagamitin upang magpasya kung sino ang magmamay-ari ng minahan. Kung ang isang tao ay mapatay sa isang tunggalian, ang killer ay hindi kakasuhan ng krimen. Kaya naman, ginagamit ng mga tao ang mga tunggalian bilang pagkakataon upang matupad ang personal na paghihiganti. Dahil sa pag-aalala para sa buhay ni Dariel, pinayuhan siya ng lahat na umatras sa tunggalian, na mangangahulugan na makukuha ng Campbelltown ang kontrol sa minahan. Iginiit ni Dariel na sasali siya at tinuruan siya ni Smith kung paano gumamit ng sandatang mithril para sa tunggalian. Dumating ang kinabukasan at nagkita ang magkabilang kalaban sa plaza. Si Fitbitten ay armado ng isang kalasag at talam na bahagyang gawa sa mithril. Bumunot si Dariel ng isang tila simple at maliit na purong kutsilyong mithril habang tinutukso siya ni Fitbitten tungkol sa kanyang sandata. Naghagis si Dariel ng isang malaking bato na napansin lamang ni Fitbitten nang sumabog ito malapit sa kanyang mukha. Tumakbo si Fitbitten upang umatake, ngunit pinilit siya ni Dariel na manatili habang iniuunat niya ang talam ng kanyang kutsilyo. Nakahanap si Fitbitten ng isang butas at sinubukang gumawa ng isang galaw gamit ang kanyang talam, ngunit epektibong hinaranggan ito ni Dariel gamit ang kutsilyo. Sinundan niya ito ng isang hampas sa kalasag ni Fitbitten, na naging sanhi ng pagkahati ng kalasag sa dalawa. Nagbigay ng komentaryo si Smith sa background at ipinaliwanag na ang kutsilyong ginawa niya ay tinatawag na Hermes sword at hindi ito ordinaryong sandata. Dinisenyo niya ito upang ang aura ng gumagamit ay makapagbago ng hugis. At dahil si Dariel ay may perpektong aura, walang limitasyon sa mga anyo na maaaring taglayin ng espada. Hiniwa ni Dariel ang talam ni Fitbitten. Ngunit isa sa kanyang mga adventurer ang naghagis sa kanya ng isang mahabang espada ng mithril. Ginawang letigo ni Dariel ang kanyang espada at binasag ang mahabang espada sa unang pag-atake ni Fitbitten, na siyang hudyat ng kanyang mabilis na tagumpay. Masyadong maraming talo ang natanggap ni Fitbitten sa puntong ito, at idineklara ng tapos ang tunggalian. Tuwang-tuwa si Marika at niyakap si Dariel habang binabati ito. Kalaunan, same time na humingi ng tawad si Mr. Bestfred mula sa Central Guild kay Dariel para sa insidente at sinabing parurusahan ang Campbelltown at ang guild nito. Tinanong ni Dariel kung maaari niyang piliin ang parusa, hiniling na kumpunihin ng guild ang pinsala ng mga bahay dahil sa tunggalian. Kinikilala ang kanyang karangalan at talento, inanyayahan ni Bestfred si Dariel na sumali sa Central Guild, na siyang narinig ni Marika. Sinabi ni Dariel na kakailanganin niya ng kaunting oras para pag-isipan ito. Nang gabing iyon, habang nagpapahinga si Dariel sa sauna, pumasok si Marika at hiniling na makausap siya. Sinabi niya na dahil pupunta si Dariel sa Central Guild, gusto niyang gumugol ng mas maraming oras kasama ito bago siya umalis.
Kinikayat niya itong magtagumpay, sinasabing alam niyang darating ang araw na ito dahil napakagaling nito. Pinasalamatan niya ito sa lahat ng ginawa nito upang gawing mas magandang lugar ang nayon ng Lux at hindi pa siya nakaramdam ng higit na kaligayahan kaysa noong nasa tabi niya ito. Tiningnan ni Dariel ang ngiti ni Marika at naisip na lagi nitong inuuna ang kaligayahan ng iba kaysa sa sarili niya. Sinabi niya rito na napagdesisyonan na niyang huwag tanggapin ang alok ng Central Guild, habang sinasabing mahal niya ang nayon. Labis na gumaan ang loob ni Marika nang marinig ito kaya't nagsimula siyang umiyak. Hinawakan ni Dariel ang mukha nito upang panasan ang mga luha at hinalikan ito. Napagtanto na mayroon na siyang isa pang dahilan para hindi umalis sa nayon ng Lux. Sa palasyo ng hari ng demonyo, binisita ni Bashvaza ang kanyang amang si Granvaza habang nagsasanay itong muli gamit ang mahika bilang isang uri ng rehabilitasyon. Sinabi niya na ang kaunting ehersisyo ay makakatulong sa kanya na gumaling ng mabilis. Naupo sila para sa hapunan at tinanong ni Granvaza si Bashvaza kung naaalala niya ang sinabi nito sa kanya noong nagretiro siya sa kanyang posisyon bilang isa sa 4 na general. Naalala ni Bashvaza na sinabi niya kay Bashvaza na si Dariel ang pinakamalaking swerte sa buhay niya at ang pagpapasa sa kanya kay Bashvaza ay isang paraan upang maipasa ang magandang kapalaran sa kanya at ipagdiwang ang kanyang bagong posisyon. Tinanong siya ni Granvaza kung kumusta na si Dariel at balisa na tiniyak sa kanya ni Bashvaza na maayos ang kanyang paglilingkod sa mga general. Dahil alam niyang nagsisinungaling ang kanyang anak, sinuntok niya ito sa dingding. Hiniling niya kay Bashvaza na ibalik si Dariel, ngunit tumanggi si Bashvaza, sinabing gusto niyang patunayan ang kanyang halaga sa kanyang sarili. Kinabukasan, lumabas sina Dariel at Marika sa iisang kwarto at naramdaman ni Dariel na malamang alam na ng mga magulang ni Dariel ang nangyari sa pagitan nila kagabi. Nasa bingit siya ng lungkot buong umaga at pagkatapos ay inimbitahan siya ni Envel sa kanyang opisina para mag-usap. Sinabi niya na sila ng kanyang asawa ay tumatanda na at oras na para akuin ng nakababatang henerasyon ang responsibilidad. Naniniwala siya na malaki ang naitulong ni Dariel sa paglago ng nayon at inalok niya ang titulong alkalde. Tinanggap ni Dariel at humingi ng pahintulot mula sa kanya na pakasalan si Marika. Nang mapagbigyan, hiniling niya ang kamay ni Marika sa kasal, at malugod naman itong tinanggap. Ito ang simula ng isang bagong kabanata sa buhay ni Dariel. Lumipas ang 1 taon, at sina Dariel at Marika ay masayang kasal na may isang sanggol na lalaki, si Gran, na ipinangalan kay Granvaza, ang ama ni Dariel. Ikinwento niya ang kanyang nakaraan kasama ang mga demonyo kay Marika at sa pamilya nito, at tinanggap pa rin siya ng mga ito. Isa siyang matagumpay na alkalde na siyang nangunguna sa negosyo ng pagproseso ng mithril sa nayon habang lumalaki ito ng lumalaki. Pumanaw si Smith dahil sa katandaan, ngunit ginugol niya ang kanyang mga huling araw sa pagawaan upang masundan ang kanyang pagkahilig sa pandayan ng mithril at pagbibigay inspirasyon sa lahat gamit ang kanyang mga kasanayan. Isang araw, ipinaalam ni Gashida kay Dariel na ang bayani ay darating sa nayon. Ang bayani ay ang titulong iginagawad sa pinakamalakas na adventurer sa gitnang guild na nakatuon sa pagtalo sa hari ng demonyo. Naalala ni Dariel na ang bayani ay isang nakakatakot na matandang may balbas na lalaking walang awang pumapatay ng mga demonyo. Sa takot na makilala siya bilang katulong sa hukbo ng demonyo, naghanda si Dariel na salubungin ang bayani ng may takip ang mukha. Gayunpaman, nagulat siya nang makita ang bayani bilang isang magandang dalaga na nagngangalang Lady. Kamakailan lamang niya nakuha ang titulo matapos magretiro ang matandang bayani at pumunta sa nayon upang makuha ang perpektong sandata ng mithril upang labanan ang hari ng demonyo. Kasama niya ang kanyang 2 miyembro ng grupo, isang babaeng dalubhasa sa paggamit ng mga kalasag at isang gumagamit ng sibat. Si Lady at ang kanyang grupo ay nakatanggap ng tuluyan sa bahay ng alkalde. At kinaumagahan pagkatapos ng kanilang pagdating, binati ni Dariel sina Spearman at Shale Girl, at tinanong kung hindi pa ba nagigising si Lady. Kumatok sila sa pinto niya at binuksan ni Lady ang pinto, halos tulog pa rin. Nang ipaalala sa kanya ng kanyang mga kasama na ito ang bahay ng alkalde, bigla niyang isinara ang pinto sa harap nila at naghanda sa loob ng 5 segundo. Habang nag-aalmusal, sinabi niya na mayroon siyang 2 layunin sa pagpunta sa nayon. Ang una ay ang kumuha ng mga armas ng mithril, at gusto niya itong makita kaagad. Itinakbo siya ni Dariel sa pagawaan ng mithril, na sinasabing ito lamang ang umiiral sa mundo. Ipinasa ni Smith ang lahat ng kanyang kaalaman sa mga panday na nagtatrabaho doon bago namatay, at ngayon ay sinunod nila ang kanyang mga pamamaraan. Ipinakita ni Dariel ang isang espadang mithril sa grupo ng mga bayani dahil hindi pa nila ito nakikita noon at sinabihan silang ipasa ang kanilang aura dito.
Tinanggap muna ng babaeng may panangga ang kanyang alok at ang pagbubuhos ng aura sa espada ay nagpagaan sa kanyang pakiramdam kaysa sa kanyang kasintahan. Naiinip na si Lady at hiniling kay Dariel na bilasan at sabihin sa kanila ang tungkol sa mga maayos na armas. Tinawagan ni Dariel si Sakai, ang apprentice ni Smith, na kasalukuyang pinakamahusay na mithril smith. Napagkamalan ni Sakai si Spearman bilang bayani at sinimulang ligawan ito. Ngunit nang malaman niya na ang babaeng katabi niya ang bayani, sinimulan niyang hawakan ang mga kamay nito. Nahiya si Lady, ngunit tiniyak sa kanya ni Dariel na malalaman ni Sakai ang uri ng aura na kanyang pinamamahalaan sa pamamagitan lamang ng paghawak sa mga kamay ng isang tao. Humanga siya ng tama ang paghatol nito na mayroon siyang aura na uri ng slash. At pagkatapos ay lumipat siya sa kanyang pangalawang layunin. Naghahanap siya ng pang-apat na miyembro para sa kanyang grupo. Isang layunin na sinusubukan niyang makumpleto sa pamamagitan ng paglalakbay sa maraming rehiyon. Habang sinasabi niya ito kay Dariel, pumasok si Gashida sa pandayan at sinabihan niya si Lady na iwanan ito sa kanya. Nagdaos ang nayon ng isang kompetisyon upang piliin ang pang-apat na miyembro ng grupo ng bayani kung saan marami ang nagpalista upang lumahok. Ang paraan ng pagpili ay isang labanan sa pagitan ng tatlong miyembro ng grupo at lahat ng mga kalahok. Ginagamit ng mga miyembro ng grupo ng mga bayani ang mga kagamitan sa kusina bilang kanilang mga sandata bilang mga handicaps, ngunit natalo pa rin ang lahat ng mga kalahok. Bigla, isang palaso ang sumipol sa mukha ni Lady. Si Gashida ang bumaril nito mula sa malayo, at patuloy niya itong binaril. Sumugod si Lady sa direksyon ng mga palaso, ramdam na ang umaatake ay may mahusay na kapangyarihan, ngunit mababa ang katumpakan. Ginamit ni Gashida ang kanyang aura upang iangat ang mga palaso mula sa lupa at atakihin siyang muli, ngunit tinaga niya ang mga ito. Naghanda si Gashida para sa isa pang bala, ngunit nagpagana si Lady ng isang atake na maaaring makapatay sa kanya. Nakilala ni Dariel ang kanyang atake at napilitang mamagatan upang iligtas ang buhay ni Gashida, at naghagis siya ng mansanas upang guluhin ang atake ni Lady. Umiiyak na lumapit si Gashida at humingi ng tawad kay Dariel dahil sa pagpapahiya sa nayon. Ngunit pinuri siya ni Dariel para sa kanyang pagsisikap bilang pinakamalakas na adventurer sa nayon. Sa loob ng isang taon, umakyat si Gashida mula D-rank patungong B-rank. Tumanggi si Lady na maniwala na may ibang tao sa nayon bukod kay Dariel at hiniling niya rito na makipag one-on-one battle sa kanya. Tumanggi siya, sinasabing retirado na siya bilang isang adventurer, ngunit inatake pa rin siya ni Lady upang subukan siya. Hinaranggan ni Dariel ang kanyang atake at pagkatapos ay nalampasan siya gamit ang kanyang sand at ang nagbabago ng hugis. Pantay ang kanilang tugma at ibinigay ni Lady ang lahat at hiniwa ang isang bundok para tamaan si Dariel. Kinilala ni Lady ang kanyang lakas at upang mapilitan itong ipakita ito, itinapon niya ang kahoy na espada at hinugot ang kanyang tunay na espada habang naghahanda siyang gamitin ang kanyang pinakamakapangyarihang atake, ang Skyrend. Ilang beses nang nakita ni Dariel ang pag-ataking ito mula sa dating bayani at matagumpay itong na-counter gamit ang kanyang bersyon. Natigilan ang kanilang mga pag-atake, ngunit nabigla si Lady nang makita siyang ginagamit ang parehong galaw ng dating bayani. Sabik niyang inalok sa kanya ang huling posisyon sa kanyang grupo at hiniling din ng mga miyembro ng kanyang grupo na sumama si Dariel sa kanila, ngunit magalang siyang tumanggi at umuwi. Kinagabihan, binisita siya ni Lady at ng kanyang grupo habang pinapakain niya ang kanyang anak at muling hiniling na sumama sa kanila. Iginiit ni Dariel na determinado siyang makasama ang kanyang pamilya at panuurin ang paglaki ng kanyang anak. Tinanong siya ni Lady kung mayroon pa siyang ibang dahilan para hindi sumama sa kanila at sumagot siya na lahat ng tao sa nayon ay umaasa sa kanya at hindi niya sila maaaring iwan kahit na sumama sa grupo ng bayani. Nabigo si Lady at sinabi kay Dariel na sinasayang niya ang kanyang potensyal sa pamamagitan ng pananatili sa nayon at ipinahayag ni Lady na hindi siya titigil sa pagsisikap na kunin siya. Sa kanyang isipan, ayaw din niyang labanan ang mga demonyong dating pamilya niya tulad ni Narizet, Granvaza at Lady Droys na isa sa kanyang matalik na kaibigan kahit na siya ang kanyang nakatataas. Laging sinasabi ni Droys kay Dariel na ang mga ngiti ng mga bata ang kanilang ipinaglalaban para protektahan at kaya naman hindi niya kailanman kayang talikuran ang hukbo ng hari ng demonyo. Hindi makapaniwala si Lady na may mas mahalaga pa kaysa sa pagtalo sa hari ng demonyo at nagpasya siyang sundan si Dariel para malaman ito. Kinabukasan, pinanood niya itong tulungan ang mga taga-nayon sa kanilang mga gawain at mga nasa problema. Unang binisita ni Dariel ang pandayan kung saan nagbigay siya ng sesyon ng pagpapayo kay Sakai, na ang kalusugang pangkaisipan ay gumuguho dahil sa stress sa paggawa ng dekalidad na mga armas para sa kanyang mga customer. Pagkatapos nito, pumunta siya sa bulwagan ng guild kung saan naglilinis ng sahig ang kanyang biyenan.
Ngunit sumakit ang kanyang likod habang ginagawa ito. Kaya itinuloy ni Dariel ang kanyang hindi natapos na trabaho. Ginagawa niya ang lahat ng uri ng bagay mula sa pag-aayos ng mga bakod ng mga tao hanggang sa pag-aalaga ng mga pusang gala. At naunawaan ni Lady na tunay na naniniwala si Dariel na ang kanyang pinakamataas na layunin ay ang pangalagaan ng kanyang mga tao. Nang gabing iyon, nais niyang pag-usapan ito ng pribado at inanyayahan niya ito sa talon. Tinanong niya ito kung saan niya natutunan ang teknik ng Skyrend. Inaangkin niya na natutunan niya ito sa pamamagitan ng pangungopya sa estilo ng babae, ngunit itinuro ng babae kung paano ito naiiba sa kanya at mas katulad ng sa dating bayani, ang kay Arancel. Ang kanyang pamamaraan ay napakahusay kaya tinawag itong Emperor Skyrend. At hindi alam ni Dariel na malaking bagay ito dahil madalas na ginagamit ni Arancel ang pag-ataking iyon sa sandaling magsimula ang laban. Nang sabihin ni Dariel na wala siyang ideya tungkol dito, nagalit si Lady at itinutok ang kanyang espada sa kanya. Muli niyang sinabihan si Dariel na sumama sa kanya, na sinasabing tungkulin ng mga may kakayahang aura na tumayo at lumaban sa hari ng demonyo. Nagtalo sila kung aling panig ang nagsimula ng unang pag-atake laban sa isa pa, kung saan ikinatwiran ni Dariel na isang bayaning tao ang unang nagtakdang patayin ang hari ng demonyo at ang mga demonyo ay lumaban lamang para sa depensa. Tinanggihan ito ni Lady, itinuro na isa sa mga general ng demonyo, si Bezon, ang walang kabuluhang pumatay sa asawa at anak ni Arancel, na naging dahilan upang siya ay maging isang walang awang halimaw at ipaghiganti ang pagkamatay ng kanyang pamilya. Sa kabila ng lahat ng iyon, hindi niya natagpuan ang bangkay ng kanyang anak. Sumagot si Dariel na minsan na siyang nakipaglaban sa mga demonyong sundalo sa minahan ng Mithril at tumatanggi silang pumatay ng mga hindi mandirigma. Nangatuwiran siya na lahat ng tao sa magkabilang panig ay nakikipaglaban para sa kanilang mga mahal sa buhay at gayon din ang masasamang panig. Naantig si Lady sa kanyang matibay na mga pinahahalagahan at lakas at sumuko sa pagre-recruit sa kanya. Inaangkin niya na ang higit pa sa mga sandata ng Mithril at isang miyembro ng ika-4 na grupo ay isang pusong kasing lakas at kasing bait ng sa kanya. Hiniling niya na maging guro niya ito upang higit pang mapabuti ang kanyang mga kasanayan. Pumayag si Dariel, itinuturing itong isang pagkakataon upang hikayatin ng bayani na itigil ang mahabang digmaan. Isang araw, binisita ni Rizet si Dariel upang magsilbing tagapag-alaga ni Gran habang si Marika ay nasa isang lakad. Nakipaglaro siya kay Gran at nagulat si Dariel na ang kanyang kaibigang demonyo ay mahilig sa mga bata. Tinanong siya ni Rizet tungkol sa party ng bayani at ipinaalam sa kanya ni Dariel na magkakampo sila sa nayo ng Lux ng ilang panahon at walang agarang banta ng digmaan. Tungkol doon, ipinaalam ni Rizet sa kanyang kaibigan ang tungkol sa kanyang kamakailang promosyon sa posisyon ng espesyal na sugo, na may pantay na awtoridad tulad ng 4 na dakilang general. Dahil sa tulong ni Dariel sa pagkuha ng mga supply ng Mithril para sa mga demonyo, ipinagawa ni Rizet ang posisyong ito para lamang sa kanya. Nagtataka si Dariel kung bakit nilikha ang isang bagong posisyon, at ipinaliwanag ni Rizet na naging hindi efficient ang mga bagay-bagay simula nang siya ay matanggal sa trabaho at ang lahat ay kailangang tumanggap ng mas maraming trabaho. Naputol ang kanilang maikling pag-uusap ng isa sa mga general ng demonyo, si Lady Zevi Antis, na bigla na lamang lumitaw at nagpahayag ng kanyang pagkagulat nang makita ang espesyal na sugo na nagtatrabaho kasama ang isang itinakwil. Parehong takot sina Rizet at Dariel na makita siya, at alam nilang hindi ito magtatapos ng maganda. Una, pinarusahan ni Zevi Antis si Rizet dahil sa pagtatago ng impormasyon tungkol kay Dariel mula sa mga general sa pamamagitan ng paggawa sa kanya ng upuan para sa tao. Nasisiyahan siyang umupo sa likod nito, ngunit mas gusto sana nito na ang mukha nito ang maging upuan niya. Sakto namang pag-uwi ni Marika mula sa kanyang mga lakad, at wala siyang problema sa bagong bisita at sa kakaibang mga hilig nito. Gayunpaman, nang simulan ni Zevi Antis na insultuhan si Dariel sa pamamagitan ng pagtawag dito na pangit na tanga, nagalit si Marika. Pinaputukan niya ng tapon ang bote ng alak na parang bala, na halos tumama sa mukha ni Zevi Antis, at nang inag siya sa takot na parang isang lumang Nokia phone na naka-vibrate mode. Kumilos si Zevi Antis na parang isang magalang na bisita at sinabi kay Dariel na hindi siya narito para hanapin siya, kundi para imbestigahan si Rizet at ang mga lihim nitong koneksyon na nagbigay daan sa kanya upang makuha ang Mithril. Humingi ng tawad si Rizet kay Dariel sa pagpapapasok sa kanya, ngunit alam niyang walang paraan para matunte niya si Zevi Antis na sumusunod sa kanya dahil isa itong eksperto sa mahika ng hangin at mate atago niya nang lubusan ang kanyang presensya. Natuwa siya at sinabing ang kanyang kapangyarihan at alindog ay madaragdagan ng mga kagamitang mahika na gawa sa Mithril. At dahil doon, inutusan niya si Dariel na ibigay sa kanya ang lahat ng Mithril na mayroon siya. Magalang niyang tinanggihan ang utos nito, sinabing mayroon ng ugnayan sa kalakalan sa pagitan ng mga tao at mga demonyo, at wala siyang planong guluhin ito.
Sinubukan siyang bantaan ni Zeviantis, ngunit hindi siya makapagsalita kahit isang salita sa harap ng nakakamatay na titig ni Marika, at iminungkahi ni Dariel na dalhin nila ito sa labas upang malaya niya itong matakot. Doon, inatake ni Zeviantis si Dariel ng walang babala, at bahagya siyang nakaiwas sa bala ng hangin nito. Inaangkin niya na hindi makakarating sa kanya ang mga salita nito, at ang karahasan ang tanging paraan upang maipakita sa kanya ang kanyang posisyon. Bukod pa riyan, gusto niyang maghiganti kay Dariel sa pagpapadala sa kanyang halimaw na asawa upang bantaan siya. Hiniling ni Dariel na pag-usapan nila ito, ngunit tumanggi si Zeviantis at lumipad sa langit, at napilitan din siyang bunutin ang kanyang sandata. Pinagtawanan siya ni Zeviantis dahil sa paggamit ng sandata kahit na isa siyang demonyo dahil hindi niya alam na tao siya. Tumalon siya patungo sa kanya bago pa siya nito maatake at nagkunwaring sasaksakin siya. Gumamit si Zeviantis ng harang sa hangin, ngunit mahina lamang ang galaw ng paglaslas ni Dariel kaya itinutok niya ang kanyang espada kay Dariel upang agad na tapusin ang labanan. Sinubukan ni Zeviantis na takasan ang kahihiyan sa pamamagitan ng pagsasabi na hindi pa siya handa at paghingi ng paghihiganti, kaya mas lumipad pa siya ng mas mataas. Walang paraan para matalo niya si Dariel at pagkatapos matalo ng ilang beses, nagpasya siyang baguhin ang kanyang estratehiya. Tumipad siyang muli at ipinahayag na lilinisin niya ang buong nayon at pagkatapos ay makokontrol ang lahat ng mithril. Nagpakawala si Zeviantis ng isang malakas na Geostorm, ngunit sinalungat ito ni Dariel gamit ang kanyang Emperor's Skyrend, at ang Geostorm ay nasipsip ng kanyang malakas na aura. Labis ang pagkatalo ni Zeviantis kahit na ginamit na niya ang kanyang pinakamalakas na spell at natambo siya nang hindi makayanan ang kanyang pagkatalo. Tumalon si Dariel at nasalo siya at iniligtas sila ni Rizet mula sa pagbagsak sa lupa gamit ang kanyang water magic. Pagkatapos ay nag-alburuto si Zeviantis at nagsimulang umiyak. Walang nagawa si Dariel kundi i-comfort siya sa pamamagitan ng pagbebenta ng kanyang ari-arian kapalit ng pangakong ililihim niya ito sa nayong ito. Gusto rin ni Zeviantis ng sandatang mithril tulad ng kanyang espadang Hermes. Dinala siya ni Dariel sa pandayan at hiniling kay Sakay na gumawa ng sandata para sa kanya na maaaring gumamit ng mahika. Gayunpaman, napagtanto niya na malapit na ang oras para bumalik ang grupo ng mga bayani mula sa kanilang pagbisita sa kalapit na bayan at magiging abala kung makakasalubong nila ang isa sa 4 na general ng demonyo. Tumakbo si Dariel papunta sa tarangkahan ng nayon upang pigilan sila nang sa gayon ay hindi nila makasalubong si Zeviantis. Ngunit bago iyon, hiniling niya kay Sakay na bigyan ng mas maraming oras ang kanyang makakaya. Binati ni Dariel si Lady at ang kanyang grupo sa tarangkahan ng nayon at binigyan siya ng kanyang pinakamaganda at kaakit-akit ng ngiti upang ilihis ang atensyon nito mula sa lahat ng iba pa. Ipinadala niya ang mga miyembro ng grupo nito sa mga quest at inutusan si Lady na iswing ang kanyang espada ng 1,000,000 beses, umaasang mapapanatili silang abala nito ng medyo matagal. Samantala, pinanatili ni Sakay si Zeviantis na abala at nagbenta pa ng maraming bagay sa madaling mapaniwalang demonyo. Sa kabila ng lahat ng pagsisikap ni Dariel, nagkita ang dalawang babae sa sauna at nakilala ni Lady si Zeviantis bilang isa sa mga general ng demonyo. Mabuti na lang at malapit lang si Dariel kaya pinigilan niya sila bago pa sila maging marahas. Gayunpaman, sinampal siya dahil sa hindi naaangkop na paghawak sa kanila at pakiramdam niya ay haharap siya sa hurado ng maghapunan silang lahat. Nagsimulang magtalo muli sina Zeviantis at Lady at napagtanto ni Dariel na hindi na niya maitago ang kanyang nakaraan. Ipinaalam niya sa kanila na siya ay isang tao na pinalaki ng mga demonyo at nahirapan ang mga batang babae na paniwalaan. Naiintindihan ni Lady ang sitwasyon niya ngunit gusto pa rin niyang palayasin si Zeviantis dahil walang lugar ang isang demonyo sa isang nayon ng tao. Sa kabilang banda, tumanggi si Zeviantis na kilalanin na bayani ang dalaga. Inihampas ni Marika ang isang palayok ng nilaga sa mesa upang takutin sila nang sa gayon ay hindi nila maistorbo ang bahagi ng bahay nito at sinabihan silang maglaban para magkaroon ng pagkakaunawaan. Walang problema ang mga babae rito at nagboluntaryo si Dariel na maging referee dahil gusto niyang mangako sila na hindi nila susubukang patayin ang kanilang kalaban. Tumanggi siyang pumanig sa tunggalian at sinabing ayaw niyang may mamatay. Mabilis na tinanggap ni Lady ang mungkahi niya, ngunit tumanggi si Zeviantis na mangako ng kahit ano. Sinabihan siya ni Dariel na magpaalam sa mithril kung sakaling mangyari iyon at tumanggi si Marika na bigyan siya ng pagkain hanggat hindi siya pumapayag. Pumayag ang dalawang babae na lumaban ayon sa mga patakaran ni Dariel sa umaga. Ngunit agad na nagsimula ang mga laro sa isip. Tinapos nila ang kanilang pagkain at pagkatapos ay nagmadali sa pandayan upang ipagawa kay Sakay ang mga sandatang mithril para sa kanila sa gabi. Nang marating ni Dariel ang itinalagang lugar para sa tunggalian kinaumagahan, nalaman niyang pagod na si Sakay kaya't tanging ang panghihina at pagrereklamo lamang ang kanyang nagawa.
Habang inililigtas siya ni Dariel mula sa dalawang babaeng gutom na sa labanan, pinahiya niya sila dahil sa pagpapatrabaho sa kanya na parang mga bata sa mga tindahan ng sweatshirt ng mga Chino. Nagsimula ang tunggalian sa paglabas ni Seb at Lady ng kanilang buong kapangyarihan gamit ang mithril gear na ginawa ni Sakai para sa kanila. Tinakpan ni Lady ang kanyang sarili ng aura at nagpakita si Zeviantis ng mga pakpak gamit ang kanyang wind magic at pamwesto sa kalangitan. Binaril niya si Lady gamit ang mga wind magic attack, ngunit sinalungat niya sila gamit ang Sky Rend. Pagkatapos ay kumilos ang mga babae para sa close quarter combat, at hinaranggan ni Zeviantis ang atake ni Lady gamit ang kanyang mga magic wing. Patuloy silang naglaban at dumating si Marika na may dalang popcorn at merienda para masiyahan sa palabas. Nagulat siya nang makitang pantay ang laban ni Zeviantis at Lady at walang sinuman ang kayang talunin ang isa't isa. Pareho silang tumama ng ilang magagandang tama sa kanilang kalaban at sa huli ay ginamit nila ang kanilang mga ultimate attack. Ang banggaan ay lumikha ng malakas na hangin at ang Shield Girl mula sa Heroes Party at si Dariel ay nagtayo ng mga harang upang protektahan ang kanilang mga sarili. Dahil sa malakas na ingay, nagising ang kanyang anak na si Gran na naakit sa mga jogo ng dalawang babaeng naglalaban. Tumalon siya patungo sa kanila habang magkaharap pa rin sila. Ngunit nang sandaling iyon, isang malaking bato ang lumuwag dahil sa kanilang naunang pag-atake ang nagsimulang bumagsak patungo sa kanya. Pinoprotektahan ni Dariel si Gran at nagmadali rin sina Lady at Zeviantis na iligtas sila mula sa malaking bato. Pinalipad ni Zeviantis ang malaking bato gamit ang kanyang mahika sa hangin at nakita ni Lady na kahit ang mga demonyo ay maaaring maging mabuti at mabait. Mabuti na lang at walang nasaktan at hindi mapigilan ni Gran ang pagtawa dahil masyado siyang nasiyahan ngayon. Akala niya ay naglalaro sina Zeviantis at Lady at gusto niyang sumama sa kanila. Nagtawanan sila ng husto tungkol sa nangyari. Sa wakas ay nagkaintindihan sila at nagpasyang tumigil na sa paglalaban. Naging magkaibigan ang dalawang dating magkaaway at naisip ni Dariel na wala nang mas magandang paraan para matapos ang tunggalian kaysa dito. Isa siyang exception, ngunit ang pagiging magkaibigan ni Lady at Zeviantis ay nagpatunay na ang mga tao at demonyo ay maaaring mamuhay ng magkakasama. At ang kanyang pangarap sa maayos na isang lipunan kung saan ang lahat ay mamumuhay ng mapayapa ay maaaring matupad. Nang araw na iyon, ang spearman mula sa grupo ni Lady ay pumunta sa tahanan ni Dariel, sabik na ipakilala siya sa isang kilalang tao na natagpuan niya sa kagubatan habang tinatapos ang kanyang quest. Natigilan at nawala ng malay si Dariel nang makita ang dating bayaning si Arancel. At ngayon ay natatakot siya na ang balanse sa pagitan ng mga tao at mga demonyo ay malalagay sa panganib dahil sa kanyang pagkamuhi sa mga demonyo. Hindi alam iyon, casual na naglakad si Zeviantis papunta sa pinto at tinukso si Arancel. Natatakot si Dariel na kung malaman ng dating bayani na si Zeviantis ay isang demonyo, tiyak na mamamatay ito. Kaya hinayla niya ito sa gilid at sinabi sa kanya na ang matandang lalaki sa kanilang pintuan ay si Arancel, ang pinakamalakas na bayani sa kasaysayan. Sinabi sa kanya ni Dariel na nakaligtas si Arancel sa pagtama ng pinakamalakas na atake ni Grandvaza, at kilala siya bilang isang reckless murder machine na walang natitirang emosyon. Nang sandaling iyon, may mga batang lumapit upang humingi ng pirma mula sa dating bayani. At habang nag-aalala si Dariel na may mangyaring kakilakilabot, si Arancel ay kumilos na parang isang malamig na matandang lolo. Nagtakbuhan ang mga bata papunta sa kanya, at ang matandang bayani ay nakipaglaro at nagtawanan kasama nila, na ikinagulat ni Dariel. Matapos mapagtibay ng mga bata na si Arancel ay hindi mapanganib, isang mahabang pila ng kanyang mga tagahanga ang nagtipon sa labas ng bahay upang makipagkita at bumati sa kanilang bayani. Pinapasok siya ni Dariel pagkaraan ng ilang sandali at inalok ng tsaa at merienda. Ipinakilala niya si Zeviantis bilang kanyang kakilala, ngunit si Arancel ay kumikilos pa rin tulad ng dati at sabik na nakipagkamay sa kanya. Nalito si Zeviantis sa kanyang mga kilos at napagpasyahan niya na isa lamang itong mabait na matandang lalaki. Ngunit iniisip ni Dariel na iyon ay dahil lamang sa napagkakamalan niya itong tao. Sinabihan niya itong umalis sa nayon sa lalong madaling panahon at binalaan siyang huwag gumamit ng mahika dahil ang matandang bayani ay may kakayahang makaramdam kahit kaunting mahika. Binaliwala ni Zeviantis ang kanyang mga salita ng karunungan dahil mas interesado siya sa pagkain ng mga donut kaysa sa pagtakas sa dating bayani. Di nagtagal, ipinakilala ni Dariel ang kanyang sarili bilang alkalde ng nayon ng Lux at tinanong ang dahilan ng pagpunta ng dating bayani sa kanilang simpleng establishmento. Sinabi ni Arancel kay Dariel na nabalitaan niya ang tungkol sa kanyang kahalili, si Lady, kaya nagpasya siyang tingnan ang kanyang pag-unlad. Humingi ng tawad si Lady sa kanyang master dahil mas matagal ang kanyang quest na talunin ang hari ng demonyo. Ngunit inaangkin ni Arancel na ang buong sisi ay nasa kanya.
Sinabi niya na nagmamadali siya nang pinapunta niya ito para patayin ang hari ng demonyo noon. Ngayong gumaling na siya sa kanyang mga pinsala, gusto niya itong sanayin muli at natuwa si Lady na marinig iyon. Naisip din ni Dariel na magandang tiyempo ito dahil maaaring tumakas si Zeviantis habang abala si Arancel sa pagsasanay sa kanyang estudyante. Gusto niyang ipakita sa kanya ang mga training ground, ngunit pinigilan siya ng dating bayani dahil matagal na siyang nakakaramdam ng kakaibang presensya malapit sa kanila. Pinagpawisan si Dariel habang iniisip kung nabunyag na ba ang sikreto ni Zeviantis. Ngunit itinuro ni Arancel si Gashida na nakatayo at kumakaway sa labas ng bintana. Nakahinga ng maluwag si Dariel at pagkatapos ay dinala ang lahat sa training ground kung saan patuloy na nakatitig sa kanya si Gashida na parang isang fanboy at kailangan niyang ipaalala na bigyang pansin ang dalawang bayaning naglalaban. Sinabi ni Arancel kay Lady na tuturuan niya ito sa pamamagitan ng aktwal na pagsasanay sa labanan at inutusan siyang atakihin ito kahit kailan niya gusto habang pumipirma siya ng mga autograph para sa mga taga-nayon. Pinalakas ni Lady ang kanyang mga kakayahan gamit ang aura at sumugod upang saksakin si Arancel, ngunit naiwasan niya ang atake nito kahit hindi siya tinitingnan. Patuloy niyang iniiwasan ang matatalas na atake nito habang pumipirma ng mga autograph at pagkatapos ay biglang hinawakan ang espada nitong kahoy at inihampas siya sa sahig sa pamamagitan ng pagmamanipula sa kanyang momentum. Iniisip ni Dariel na pinaglalaroan lang ng matanda si Lady, ngunit pinuri siya ni Arancel na sinasabing mas malakas na ito kaysa dati. Tinanong niya ito kung sino ang tumutulong sa kanya sa pagsasanay at binigyan ni Lady ng kredito si Dariel para sa kanyang pag-unlad, na pinaniniwalaan niyang pangalawang pinakamalakas na tao pagkatapos ni Arancel. Hindi gusto ni Dariel ang patutunguhan ng mga bagay-bagay at pagkatapos ay kinuha ni Arancel ang kanyang natitiklop na tungkod mula sa kanyang bulsa at hiniling na makipag-sparring siya rito. Tumanggi siya, sinabing retirado na siya bilang isang adventurer. At sumang-ayon din ang mga taga-nayon na hindi kayang labanan ng kanilang alkalde ang dating bayani. Si Gashida lamang ang nag-hype sa kanya. At nang makita siyang nagsusumikap para sa kanyang kapakanan, nagpa siya si Dariel na subukan ito. Pumasok siya sa arena at hinarap si Arancel. Ngunit nang ilabas niya ang kanyang malakas na aura at layuning pumatay, naramdaman ni Dariel na nasa panganib siya. Pinigilan niya ito sa pamamagitan ng pagsasabi na dapat silang kumain bago lumaban at nahulog ang loob ng dating bayani. Mayroon silang picnic sa labas at nasisiyahan sa masarap na sinangag na hipon. At gusto ni Arancel na makilala ang hipon na nagprito ng kanin. Naging emosyonal siya nang maalala niya ang huling beses na kumain siya ng lutong bahay na tanghalian. Naalala ni Dariel ang sinabi sa kanya ni Lady tungkol sa mga demonyong pumatay sa asawa at anak ni Arancel, at nakikiramay siya sa matanda dahil isa rin itong taong may malasakit sa pamilya. Pinagmamasdan sila ni Zeviantis mula sa malayo, at naisip niya na hindi dapat matakot kay Arancel. Natapos na niya ang kanyang mga merienda at nagsimulang maglakad patungo sa teritoryo ng mga demonyo ng isang malakas na bugso ng hangin ang tumangay sa isang piraso ng pinatuyong damit. Ang walang malay na si Zeviantis ay gumamit ng mahika upang lumipad at nahuli ito, umaasang makakakuha siya ng karagdagang merienda para sa paggawa nito. Gayunpaman, ang tanging nakuha niya ay ang atensyon ni Arancel na nakaramdam ng kanyang mahika at bumangon. Nag-beast mode siya at naging walang awang mamamatay tao na kilala ni Dariel. Inilunsad niya ang kanyang tungkod patungo sa tahanan ni Dariel at tumama ito sa damit ni Zeviantis at nakulong siya. Habang siya ay nakabigti ng patiwari, lumapit si Arancel sa kanya at sinubukang patayin siya dahil isa siyang demonyo. Ngunit namagitan si Dariel at hinarangan ang kanyang atake. Sinabihan siya ng bayani na tumabi at hayaan siyang patayin ang demonyo. At kahit na nakikita ni Dariel ang anino ng kamatayan sa dating bayani, tumanggi siyang hayaang may mamatay sa kanyang nayon. Nakita na niya si Arancel na kumikilos dati, ngunit noong panahong iyon ay palagi siyang nasa likod ni Grandvaza, at sa pagkakataong ito ay kinailangan niyang ipagtanggol ang kanyang sarili. Hiniling ni Dariel kay Arancel na makinig sa kanya, ngunit sinira niya ang isang piraso ng bakod at nagsimulang maglakad patungo sa kanya. Sinaksak siya ni Dariel, ngunit tinalo niya ito upang atakihin si Zeviantis. Inatake siya ni Dariel sa pamamagitan ng pagpapahaba ng kanyang sandata, ngunit hinarangan ito ni Arancel at gumanti ng mga atake gamit ang Skyrend. Bahagya na nabantayan ni Dariel ang kanyang atake at napatalsik palabas. Napagtanto niya na hindi niya matatalo si Arancel, kaya kinaladkad niya si Zeviantis patungo sa kanya upang mapanatili itong ligtas. Inihagis ng matandang bayani ang piraso ng kahoy sa kanya, at hinarangan niya ito sa pamamagitan ng pagpapatibay ng isang konkretong slab gamit ang kanyang aura. Nang sandaling iyon, tumakbo sina Lady at Gashida patungo sa kanila, ngunit sinabihan sila ni Dariel na huwag makialam.
Lumapit si Arancel sa kanya at sinabing humanga siya na makahanap ng ibang tao bukod sa kanya na maaaring gumamit ng lahat ng 4 na uri ng aura. Inaangkin niya na pinagtagpo sila ng tadhana at hiniling kay Dariel na maging bayani at sumama sa kanya sa digmaan laban sa hari ng demonyo. Tumanggi si Dariel na sumama sa kanya at sinabi ni Arancel na lilipulin niya ito kasama ang demonyo. Sa kasong iyon, pareho nilang ginamit ang Emperor Skyrend at ang kanilang Aura Dragons ay nagbanggaan sa ere, ngunit natalo ni Arancel ang atake ni Dariel at tinamaan siya. Mabuti na lang at nagawa ni Dariel na magbantay gamit ang kanyang Aura Shield sa huling sandali, ngunit labis pa rin siyang napinsala. Tumayo si Lady sa harap ni Arancel at nagmakaawa na tumigil siya, ngunit nabigla siya sa nakakatakot nitong aura. Sinabi ni Arancel na marami siyang nakilalang tao na hindi sumali sa laban dahil takot sila sa kamatayan. Ngunit tila naiiba si Dariel. Tinanong niya ito kung bakit niya sinisikap na protektahan ang isang demonyo at sumagot si Dariel na ayaw niyang may masaktan kahit ano pa ang kanilang lahi. Tinawag siyang delusional ng matandang bayani habang ipinaliwanag niya na ang mga tao at demonyo ay nasa isang walang hanggang digmaan at walang paraan upang mapigilan ito. Iniisip niya na ang pangarap ng kapayapaan sa mundo ay isang marangal na delusyon lamang. Ngunit sumagot si Dariel na ang kanyang motibasyon ay hindi isang bagay na napakalaki at gusto lang niyang protektahan ang mahalaga sa kanya. Sinabi niya sa dating bayani na nararamdaman niya ang sakit kapag nasasaktan ang iba at ayaw niyang makitang may nagdurusa. Alam niya na nawala ang pamilya ni Arancel dahil sa mga demonyo at naiintindihan niya ang kanyang sakit dahil mayroon din siyang mapagmahal na pamilya at ang pag-iisip na mawala sila ay nakakatakot sa kanya. Dagdag pa ni Dariel na sa ngayon, si Zevi Antis ay isa ring mahalagang kaibigan para sa kanya at lubos siyang malulungkot kung mawawala ito sa kanya. Kaya naman ayaw niyang may magdusa sa parehong bagay sa magkabilang panig. Tinanong siya ni Arancel kung bakit siya masyadong nahuhumaling sa lahi ng mga demonyo at natigilan siya nang malaman niyang si Dariel ay pinalaki ng mga demonyo. Sa kabilang banda, binisita ni Granvaza ang hari ng demonyo at nakita siyang mukhang isang nakakatakot na dragon. Sinabi sa kanya ng hari ng demonyo na makikita lamang siya ng mga tao bilang refleksyon ng kanilang kasalukuyang kalagayan at habang mas malakas siya sa paningin ng isang tao, mas malakas ang tao. Inaangkin niya na gumaling na si Granvaza mula sa kanyang mga pinsala at lumakas kung nakikita niya ito bilang isang nakakatakot na halimaw. Sinabi ni Granvaza na narito siya upang humiling sa hari ng demonyo na tanggalin agad ang kanyang anak na si Bashvaza mula sa posisyon ng general ng demonyo dahil hindi siya angkop para dito. Tinanong ng hari ng demonyo ang dahilan sa likod ng kahilingang ito at sinagot niya iyon bilang karagdagan sa kanyang maraming pagkabigo. Si Bashvaza ay kumikilos na parang isang shot-in at hindi lumalabas ng kanyang silid ng mahigit 1 taon. Hindi man lang niya sinasagot ang mga mensaheng ipinadala sa kanya. Iniisip ni Granvaza na ang kaayusan ng hukbo ng mga demonyo ay gumuguho at tanging si Lady Droys lamang ang nagpapasa ng pasanin. Ngunit kahit siya ay hindi ito magagawa magpakailanman. Walang pakialam si Granvaza kung ang kanyang anak ay hindi makakuha ng trabaho kahit saan matapos ang masamang record na ito at nais niya itong tanggalin para sa ikabubuti ng hukbo ng mga demonyo. Ngunit inaangkin ng hari ng mga demonyo na hindi ito ang tunay na dahilan. Alam niya na galit si Granvaza sa kanyang anak dahil sa pagtanggal kay Dariel at ganito niya ito gustong parusahan. Inakusahan ng hari ng mga demonyo ang kanyang dating general ng mas pagmamalasakit sa kanyang ampon na katulong kaysa sa sarili niyang anak. Sumakay si Granvaza sa nostalgia bus habang inaalala niya ang isang maulan na araw mula sa kanyang kabataan. Sa gitna ng larangan ng digmaan, ang kanyang kaibigang si Bazan, ang general ng tubig, ay nagbigay sa kanya ng isang mensahe habang naghihingalo. Ipinaalam ni Bazan kay Granvaza na itinago niya ang isang trump card upang talunin ang bayani sa silangang kagubatan at hiniling na kunin niya ang sekretong sandata. Pumunta si Granvaza sa kagubatan at nakakita ng isang palumpong na nilikha gamit ang mahika ng ilusyon. Pinaalis niya ang ilusyon at natagpuan ang isang bata sa loob ng isang guwang na lukab sa isang puno. Si Granvaza ay palaging malambot pagdating sa mga bata, at binuhat niya ang bata, nangangakong paprotektahan ito. Iniisip niyang parang anghel ang bata kaya pinangalanan niya itong Dariel. Bumalik si Granvaza sa kasalukuyan at sinabi sa hari ng demonyo na sina Dariel at Bashvaza ay mga anak niya. Nang marinig ang kanyang tugon, sinabi sa kanya ng hari ng demonyo ang lokasyon ng kanyang ampon na anak. Nagpasalamat si Granvaza sa kanya. Ngunit bago niya puntahan si Dariel, binalaan siya ng hari ng demonyo na maaaring hindi madaling ibalik siya dahil maayos na ang kanyang kalagayan ngayon. Sinabi rin niya sa matandang general na maaaring gamitin ni Dariel ang lahat ng 4 na uri ng aura tulad ng dating bayani. At sa wakas ay napagtanto niya ang ibig sabihin ni Bazan nang tawagin niya itong isang lihim na sandata.
Pagbalik sa nayo ng Locks, hiniling ni Arancel kay Dariel na ipaliwanag ang sinabi niya tungkol sa pagpapalaki sa kanya ng mga demonyo. Sinabi sa kanya ni Dariel na natagpuan siya ng general ng tubig na si Bazon at ipinagkatiwala siya sa general ng apoy na si Grandvazo na nagpalaki sa kanya. Naalala ni Arancel na pinatay niya si Bazon sa kanyang mapaghiganting galit ngunit hindi niya natagpuan ang bangkay ng kanyang anak. At may pumasok sa kanyang isipan. Tinanong niya si Dariel kung anong edad at nang malaman niya na siya ay 33 taong gulang na, lahat ay nagsimulang magkaroon ng katuturan para sa kanya. Niyakap ni Arancel si Dariel at sinabi sa kanya gamit ang nanginginig na boses na siya ang kanyang anak na inakala niyang patay na sa loob ng maraming taon. Lahat ng nanunood sa kanila ay hindi makapaniwala at nahihirapan si Dariel na maniwala sa biglaang balita. Tinanong niya si Arancel kung bakit niya nasabi na siya ang kanyang anak at sumagot siya na 33 taon na ang nakalilipas, pinatay ni Bazon ang kanyang asawa at inakala niyang patay na rin ang kanyang nawawalang anak. Bukod pa riyan, ang apat na katangian ng aura ay naipapasa mula sa mga magulang patungo sa mga anak, at iisa lamang ang paraan upang makuha ito ni Dariel. Maaaring itaya ni Arancel ang kanyang buhay sa katotohanang anak niya si Dariel. Ngunit nahihirapan si Dariel na tanggapin ang biglaang pagbubunyag na ang pinakamalakas na bayani sa kasaysayan ay ang kanyang ama. Nang sandaling iyon, napansin ni Arancel na may nagmamasid sa kanila, at nagpadala siya ng isang skyren patungo sa isang bangin kung saan ito hinaranggan ni Grandvazo, na kararating lang upang kunin muli ang kanyang ampun na anak. Nagulat si Dariel nang makita si Grandvazo habang lumilipad ito patungo sa kanila. Tumapag siya sa harap niya at nagsimulang maglakad patungo kay Dariel, sinasabing mas lumakas siya mula noong huling pagkakataon. Malapit nang magkaroon ng nakakaantig na muling pagsasama si Dariel sa kanyang umampu na ama, ngunit hinugot ni Arancel ang kanyang sandata upang harapin siya. Nang makita ang kanyang dalawang ama na nag-aasikaso ng buhay ng isa't isa, hamarang si Dariel sa pagitan at hiniling sa kanila na tumigil. Hiniling niya kay Arancel na kahit papaano ay marinig man lang si Grandvazo dahil siya ang nagpalaki sa kanya. Kumalma si Arancel at sinabi ni Grandvazo kay Dariel na natutunan niya ang katotohanan ilang sandali pa lamang ang nakalipas, kahit na matagal na niyang inakala na isa itong tao. Alam ni Grandvazo na nagpapalaki siya ng isang batang tao, ngunit hindi niya matiis na palayain ito. Nagpasalamat si Dariel sa kanya sa pagbibigay sa kanya ng lahat sa kanyang buhay at sa hindi pagpaparamdam sa kanya na parang isang ulila. Sumagot si Grandvazo na siya ang tunay na nagpapasalamat sa kanya. Gusto niyang maging isang taong igagalang ni Dariel at iyon ang dahilan kung bakit niya itinulak ang kanyang sarili at naging pinakamalakas sa mga demonyong general. Niyakap niya si Dariel at sinabing siya ang kanyang ipinagmamalaki at kagalakan at si Arancel ay nagseselos. Inaangkin niya na ninakaw ni Grandvazo ang kanyang oras kasama ang kanyang anak at ngayon ay hindi na niya maibabalik ang mga mahahalagang taon na iyon. Napuno ng galit si Arancel dahil dapat sana ay lumakas siya dahil sa oras na kasama niya si Dariel ngunit sa halip na iyon ay nagkaroon siya ng lakas dahil sa kanyang galit at kapitan. Hiniling ni Grandvazo sa kanya na ilabas ang kanyang galit sa kanya dahil kailangan niyang pagbayaran ang mga kasuklam-suklam na krimen ni Bazon laban sa kanyang pamilya. Hiniling pa niya kay Dariel na subukang hanapin ang kaligayahan kasama ang kanyang ama. Naghanda sina Arancel at Grandvazo para sa laban, umaasang matatapos ang kanilang paglalakbay, at nais ni Dariel na kahit papaano ay pigilan sila. Mabuti na lang at dumating si Marika sa pinangyarihan bago pa man maglaban ang dalawang lalaki at binasa niya sila ng tubig para palamigan. Sinabihan niya silang tumigil agad sa pag-aaway dahil ayaw nilang ipakita ang kanilang puot sa harap ng kanilang apo. Ipinakilala sila ni Marika kay Gran at sinabing sila ang mga lolo nito at sa wakas ay natagpuan ni Dariel ang paraan para tuluyang wakasan ang kanilang laban. Hiniling niya kay Grandvazo na isuko na ang pagkamatay upang pagbayaran ang mga kasalanan ng kanyang kaibigan at hiniling niya kay Arancel na balikan ang kanyang pagiging magulang bilang isang lolo. Niyakap ni Arancel ang kanyang apo at nagpasalamat si Dariel sa kanyang asawa sa paghawak sa alitan at masayang niyakap ito ni Dariel kaya't muli siyang dinala sa ospital. Samantala, sa wakas ay nakalabas na si Bashvazo sa kanyang kuweba at nalaman niya na hiniling ng kanyang ama sa hari ng demonyo na tanggalin siya sa trabaho dahil sa pagiging walang kakayahan. Dahil sa kanyang kalokohan, gumuho ang hukbo ng demonyo pati na rin ang kaayusan ng lipunan at sinabi ng katulong na kung nandito si Dariel, maaari pa ring malutas ang mga bagay-bagay. Sinubukan siyang balewalain ni Bashvazo at inutusan ang chef na maghanda ng pagkain para sa kanya. Ngunit sinabi ng chef na matagal nang dapat bayaran ang kanyang mga bayarin at maaaring matanggal siya sa trabaho sa lalong madaling panahon, kaya wala na siyang maidaragdag pa sa kanyang mesa. Dagdag pa ng chef na noong nandito si Dariel, sinisigurado niyang mabayaran ang lahat ng bayarin sa tamang oras at ngayon ay kailangan na nilang maging mas maingat sa mga freeloader.
Mas lalong nasaktan ang marupok na ego ni Bashvaza nang marinig ang pangalan ni Dariel at pinakawalan niya ang kanyang mahika upang pasabugan ang magarbong demonyong restaurant. Tumabas siya ng nasusunog na gusali, isinumpa ang lahat dahil sa pagtangkilik kay Dariel at pag-insulto sa kanya. Ipinahayag niya na pahihirapan niya ang lahat ng nang-insulto sa kanya. At dahil si Dariel ang labis na nang-insulto sa kanya, aalisin niya ang lahat sa kanya. Gamit ang libro sa kanyang kamay, ginising ni Bashvaza ang isang bawal na kapangyarihan sa kanyang kanang mata. At sinabi niya na ang pagpapatapon lang kay Dariel ay isang pagkakamali at plano niyang itama ang pagkakamali nito sa pamamagitan ng pagpatay dito. Pagbalik sa Lux Village, nakalimutan na nina Granvaza at Arancel ang kanilang nakaraan at masayang nakipaglaro sila kay Gran habang ginagamot ni Dariel ang mga sugat nito. Nag-aaway ngayon ang dalawang matandang lalaki para sa atensyon ng kanilang apo at nagselos si Arancel dahil ipinangalan ang kanyang apo sa isang demonyo. Nainis si Gran sa dalawang matandang lalaki at nagsimulang umiyak dahil kailangan itong palitan ang kanyang lampin. Nang sandaling iyon, tinawagan ni Rizet si Dariel at gusto rin siyang makausap ni Gran. Nagpaselos ito sa kanyang mga lolo, at nagbanta si Granvaza na susunugan si Rizet dahil sa pagiging masyadong malapit sa kanyang apo nang walang pahintulot niya. Kalaunan, sabay-sabay na naghapunan ang lahat, at nalaman ni Dariel na ang kanyang tatlong figura ng ama ay umiinom kasama si Envel na nakasandal sa pagitan ng dalawang pinakamalakas na lalaki sa panahong ito. Nagsimula silang uminom, ngunit nabasag ang tasa ng beer ni Envel habang hinihikayat niya sina Arancel at Granvaza. Nalasing sila at mabilis na nagkatawanan at pagkatapos ay nagsimulang mag-usap tungkol kay Dariel. Ikinwento ni Granvaza ang mga kwento ng pagkabata ni Dariel at pinasalamatan ni Arancel ang dating kaaway niya sa pagpapalaki sa anak nito na maging isang mabuting lalaki. Nagkamayan sila, at nakalimutan ang lahat ng nangyari sa pagitan nila noon. Pagkatapos matulog ng lahat para sa gabing iyon, tinulungan ni Dariel si Marika sa paghuhugas ng pinggan, ngunit dahil masakit pa rin ang kanyang mga pinsala, muling nilagyan ni Dariel ng gamot ang mga sugat nito. Sinabi ni Marika na kung hindi lang sina Arancel at Granvaza ang kanyang mga ama, mas maaga niya sana silang sinuntok dahil sa pagiging pabaya at pagkatapos ay niyakap si Dariel dahil sa mahusay na paghawak sa lahat. Umalis siya at sinubukan ni Dariel na kainin ang puding nito. Ngunit pumasok si Zevi Antis sa silid. Tinanong niya ito kung kumusta na siya at nag-aalala si Dariel para sa kanya dahil dumaan ito sa ilang nakakatakot na karanasan sa maghapon. Gayunpaman, ang tanging natitira sa kanyang isip ay noong pinrotektahan siya ni Dariel at sinabing mahalaga siya sa kanya. Naisip ni Zevi Antis na paraan iyon ni Dariel para aminin ang kanyang pagmamahal sa kanya at sinabi niya rito na iisipin niya ang pagiging pangalawang asawa nito. Sinubukan ni Dariel na linawin ang kalituhan, ngunit lumipad siya palayo habang tumatawa ng mag-isa dahil tinutukso lang niya ito. Kinabukasan, nag-almusal ang lahat at hiniling ni Lady kay Arancel na sanayin siyang muli ngayon. Gustong malaman ni Dariel kung plano pa rin ba niyang lumaban matapos malaman na hindi lahat ng demonyo ay masama. Sigurado pa rin siya na ang pagtalo sa hari ng demonyo ang kanyang misyon. At nagtanong si Dariel, ano nga ba ang problema ng bayani sa hari ng demonyo? Ipinaliwanag ni Arancel na lahat ng bayani ay tinuturuan na ang hari ng demonyo ang pinagmumula ng lahat ng pagdurusa sa mundo na dapat lipulin upang magdala ng kapayapaan sa lahat. Gayunpaman, iyon ang nakasaad sa aklat aralin, at alam ni Arancel na ang hari ng demonyo ang nagtataglay ng pinakamalaking lakas at karunungan sa lahat ng nilalang sa mundong ito. Gusto siyang patayin ng Center Guild at nakawin ang kanyang kaalaman at kapangyarihan upang umunlad ang mga tao tungo sa isang bagay na mas mahusay. Sinasabing ang hari ng demonyo ang nagbigay ng regalo ng mahika sa mga demonyo at sa pamamagitan ng pagpatay sa kanya, maaaring makuha rin ng mga tao ang mahika. Kinumpirma ni Granvaza na mayroong alamat na tulad niyan kahit sa kanyang panig, ngunit walang makakakumpirma nito. Iminungkahi ni Dariel na maaari nilang direktang tanungin ang hari ng demonyo at nagulat si Lady nang marinig na ang orihinal na hari ng demonyo ay buhay pa at namumuno. Napagtanto niya na maaaring ito ay isang nilalang na lumalampas sa panahon at ang pagtalo sa kanya ay maaaring isang imposibleng gawain. Nang makita siyang nag-aalala, iminungkahi ni Arancel na isuko na niya ang hindi makatwirang laban. Ngunit sumagot si Lady na gusto niyang lumakas at malaman ang katotohanan tungkol sa Diyos ng demonyo upang makahanap siya ng sagot. Bigla, kumatok si Gashida sa pinto at ipinaalam kay Dariel na sinalakay ng mga halimaw ang minahanang Mithril at kailangan nila itong protektahan. Sinabihan siya ni Dariel na maghanda ng isang pangkat na sasama sa kanila mamaya at hiniling kay Zevi Antis na dalhin sila sa minahan. Inilipad ni Zevi Antis si Dariel at ang iba pa patungo sa lokasyon ng minahan, ngunit napilitan siyang huminto dahil ang init na nagmumula sa isang impyernong dragon ay tumutusok sa kanyang balat. Nagulat ang lahat nang makita ang dragon, at sinabi ni Granvaza na hindi na nila ito malalapitan mula sa langit.
Nakarating sila sa mga pintuan ng minahanang naglalakad, at nalaman ni Dariel mula sa mga nasugatang sundalo na ang mga knockers ay nakulong pa rin sa loob. Nag-aalala siya para sa kanila at umalis upang iligtas sila habang ang iba pa niyang grupo ay nagpasyang pabagsakin ang dragon. Samantala, tumakbo si Dariel papunta sa minahan, hinihiling na sana iligtas ang mga knockers. At sumama si Arancel sa kanya, sinasabing mas gusto niyang alagaan ang kanyang anak kaysa sa labanan ang dragon. Sa labas, may hinala si Granvaza tungkol sa pinagmulan ng dragon. Ngunit hindi makapaghintay si Lady para sa mga karagdagang tauhan at sumugod upang talunin ito. Hiniling niya kay Zevi Antis na tulungan sila, at lumikha siya ng mga tantungan para sa kanila gamit ang mahika. Inatake ni Sasha ang dragon gamit ang kanyang sibat, ngunit wala itong epekto. At pagkatapos ay ginamit ni Lady ang Skyrend dito. Kahit ang kanyang pag-atake ay nabigong makagasgas sa dragon. At iniligtas sila ni Zevi Antis mula sa kontra-atake ng dragon sa pamamagitan ng paglipad sa kanila patungo sa ligtas na lugar. Ginamit ng dragon ang kanyang hininga ng apoy sa kanila, at tumalon ang babaeng may kalasag upang protektahan ang kanyang grupo. Agad na nasunog ang kanyang baluti, at pumasok si Granvaza upang iligtas sila. Ginamit niya ang kanyang mahika upang kontrolin ang apoy ng dragon at hinamon ito sa isang laban, tinawag ito sa pangalan ng mahiwagang apoy na halimaw, si Salamander. Samantala, narating ni Dariel at Arancel ang minahan kung saan buhay pa ang mga knockers, ngunit sila ay nasa kabilang panig ng isang tambak ng mga guho. Sinubukan ni Arancel na alisin ang mga durog na bato gamit ang kanyang mga kakayahan, ngunit biglang lumitaw ang dragon na parang impyerno sa tabi nila. Sinabi ni Dariel na kailangan nilang harapin ito bago ang pagsagip, at ginamit ng mag-ama ang Emperor Skyrend ng magkasama upang pabagsakin ang dragon mula sa langit. Nagulat ang lahat nang bumagsak ang dragon sa lupa, at pagkatapos ay tumayo si Dariel sa harap nito ng walang takot. Iniunat niya ang kanyang kamay patungo sa dragon sa pagtatangkang pakalmayan ito. Ngunit biglang nagbago ang kilos ng dragon at nang malapit na itong makarating kay Dariel, tumalikod ito at lumipad patungo sa pugad nito. Masaya ang lahat na nanalo sila. Ngunit inaangkin ni Lady na nakaramdam siya ng parang puot na nagmumula sa dragon. Hindi nakaramdam si Dariel ng anumang puot, ngunit nakaramdam siya ng isang nostalgia. May kutob si Granvaza at nagpasya siyang bumalik sa kastilyo ng hari ng demonyo kasama si Zevi Antis upang mag-imbestiga. At naging abala ang grupo ni Dariel sa pagsagip sa mga knockers. Labis ang tuwa ng mga knockers sa pagkakaligtas at ibinahagi si Dariel bilang kanilang tagapagligtas, ngunit nakonsensya siya na hindi niya nagawang protektahan ang lahat. Naramdaman ni Arancel ang kanyang nararamdaman at pinayuhan niya ang kanyang anak na huwag akuan ang lahat ng responsibilidad sa kanyang sarili. Iminungkahi niya kay Dariel na humingi ng tulong sa iba kung kinakailangan, ngunit may isang lalaki na nagulat na nawawala ang kanyang kaibigan. Huli siyang nakita sa mga minahan at hinanap siya ni Dariel kasama ang mga knockers at iniwan ang ibabaw sa kanyang ama. Sa kabilang banda, nakabalik na si Granvaza sa kanyang mansyon at natagpuan niya si Bashvaza na na-awaken na ang kanyang demonyong mata at may tato sa kanyang mukha. Tinanong niya ang kanyang anak kung nakapasok ba ito sa silid ng mga lihim. At nang mawala ng malay si Bashvaza, sinuntok ni Granvaza ang pader upang bigyan siya ng babala. Hindi man lang alam ni Zevi Antis ang tungkol sa silid ng mga lihim. At sinabi sa kanya ni Bashvaza na ito ay isang lihim na silid na nakatago sa loob ng kastilyo ng hari ng demonyo. Naglalaman ito ng pinakamalakas na uri ng mahika na tinatawag na hex. Ang mga hex ay parang Russian roulette at nagbibigay sa gumagamit ng malaking kapangyarihan ngunit may kasamang malaking panganib kaya't naselyuhan ang mga ito. Sinabi ni Granvaza na mayroong isang hex na nagpapahintulot sa isang demonyo na kontrolin ang isang mahiwagang halimaw sa kanila at inaangkin niyang naramdaman niya ang kalooban ni Bashvaza mula sa Salamander sa minahan. Tinanong niya ang kanyang anak kung kagagawan niya ito at hindi ito itinanggi ni Bashvaza. Sawa na si Granvaza sa kanyang ugali at nagreklamo siya na kahit na mayroon siyang talento sa mahika, sinayang niya ito. Hindi tulad ni Dariel, na ginagamit ng husto ang lahat, ang mga salitang iyon ay eksaktong tumatama sa kung saan ito nasasaktan, at naalala ni Bashvaza ang isang pangyayari mula sa kanyang pagkabata na nakakumbinsi sa kanya na mas gusto ng kanyang ama si Dariel kaysa sa kanya. Tumakas ang kanyang selos at binatikos niya ang kanyang ama, inaakusahan itong pumanig sa mga tao tulad ng nakita niya sa mga mata ng Salamander. Walang pakialam si Granvaza sa kanyang mga paratang at sinabi sa kanya na ang paggamit ng Spirit Synchronization Hex upang kontrolin ang mga halimaw ay nagpapahina sa isip at katawan ng isang tao. Binalaan niya si Bashvaza na malapit na siyang maging mahina ang pag-iisip at hindi niya makikilala ang kanyang sarili mula sa ibang tao. Itinuring si Granvaza na hindi karapat-dapat maging isang demonyong general dahil gumamit siya ng isang ipinagbabawal na hex at inilagay sa panganib ang buhay ng maraming inosenteng demonyo at tao.
Inatake niya ito gamit ang kanyang mahika sa apoy. Muling ipinatawag ni Bashvaza ang salamander at sinalo ng halimaw ang atake sa apoy. Ipinahayag niya na papatayin niya ang dating bayani at ang kasalukuyang bayani sa isang pagsalakay at iyon ay higit pa sa sapat upang patunayan ang kanyang mga kakayahan sa lahat. Sumakay si Bashvaza sa salamander at lumipad palayo kahit na sinubukan siyang kausapin ng kanyang ama at ni Zevi Antis. Samantala, hinahanap ni Dariel at ng mga knockers ang mga nawawalang tao sa loob ng minahan, ngunit nagsimulang umugang ang minahan at nagpasya silang tumakas. Noon lamang, isang malakas na boses ang nagsabi sa kanila na tumigil at lumingon si Dariel upang makita ang isang higanteng mukhang bato na nakausli mula sa mga dingding ng minahan na gustong makipag-usap kay Dariel, na itinanggi ang kakilala sa sinumang may ganitong pangalan at tumakbo palayo habang dala ang mga knockers. Ginamit ng mukhang bato ang kapangyarihan nito upang harangan ang kanilang daan at pagkatapos ay nagpakilala bilang ang mahiwagang halimaw sa lupa na si Gigantomata. Sinisi niya si Dariel sa kamakailang pag-atake ng mahiwagang halimaw sa apoy na si Salamander na sinunog ang kanyang katawan kahit na sila ay matagal ng magkaibigan. Humingi ng tawad si Dariel sa anumang ginawa sa kanya ng dragon, ngunit hindi siya naniniwala na kasalanan niya yon. Inaangkin ni Gigantomata na sinasalamin ni Salamander ang galit ng caster na tumawag dito at ang galit na iyon ay nakatuon kay Dariel. Gayunpaman, binalaan siya ni Gigantomata tungkol sa isang malaking panganib na paparating patungo sa nayon ng Lox at hiniling na ipakita sa kanya ang isang piraso ng mithril, na inaangkin niyang bahagi ng kanyang katawan. Inilabas ni Dariel ang kanyang espadang Hermes, at nabighani at natuwa si Gigantomata nang makita kung gaano ito kaganda ang pagkakagawa. Ibinigay niya ang kanyang kapangyarihan sa sandatang mithril at inalis ang ilang mga paghihigpit sa istruktura nito upang gawin itong mas malakas. Maraming tanong si Dariel, ngunit tumanggi si Gigantomata na magsabi pa ng iba at pagkatapos ay nawala, na nagpabalik sa normal sa minahan. Samantala, natagpuan na ng mga knockers ang nawawalang tao. At habang papunta sila upang iligtas siya, nakatanggap si Dariel ng tawag mula kay Grandvaza, na nagbunyag na si Bashvaza ang tumawag sa dragon at nagpadala nito rito. Ikinwento sa kanya ni Grandvaza ang tungkol sa paggamit ni Bashvaza ng isang ipinagbabawal na hex upang kontrolin ang isa sa 4 na elemental na mahiwagang hayop upang patayin ang mga bayani. Napagtanto ni Dariel na ang nostalgic na naramdaman niya mula kay Salamander ay ang dating nararamdaman niya mula kay Bashvaza at napagtanto niya na siya ang hinahanap niya. Ngayon ay naunawaan na niya na ito ang panganib na papalapit sa nayon ng Lox dahil gustong sirain ni Bashvaza ang lahat ng mahalaga kay Dariel. Nakauwi si Dariel at sinabihan ang kanyang biyenan na ilikas ang lahat ng mga taga-nayon habang siya naman ang aasikaso sa kanyang adoptive na kapatid. Inihanda na ni Marika ang kanyang mga gamit at isinuot niya ang kanilang singsing sa kasal sa daliri nito bilang sign upang sabihin sa kanya na lagi siyang kasama nito. Itinulak niya ito paabanti, sinabihan siyang tapusin agad ang kanyang gawain at pagkatapos ay bumalik sa kanya ng ligtas. Nakatayo si Dariel sa tarangkahan ng nayon ng Lox kasama ang mga adventurer at mga kasama ng kababaihan, naghihintay sa pagpapakita ng dragon. Lumapit siya sa kanila at kasunod nito ay si Bashvaza. Casual niyang binati si Dariel at pagkatapos ay nagreklamo tungkol sa pagiging masyadong madilim para makita ang kanyang mukha at gumamit ng iba't ibang mapanirang spell bilang ilaw. Alam na alam ni Arancel ang spell na yun mula sa kanyang mga laban kay Grandvaza at iniisip niya kung ang lakas ni Bashvaza ay kapantay ng lakas ng kanyang ama. Gusto niyang talunin ang general ng bumbero, ngunit gusto lang ni Dariel na pag-usapan ito ng mapayapa. Napansin ni Bashvaza ang kanyang singsing sa kasal at nagsimulang pumalakpak habang binabati niya ito. Walang maintindihan si Dariel, at lalo siyang nalito ni Bashvaza sa kanyang mga walang kabuluhang pag-uusap tungkol sa kung paano ang mga taong may mas malalaking responsibilidad ay mas nasasaktan kapag sila ay bumabagsak. Ipinahayag niya na papatayin muna niya ang asawa ni Dariel at pagkatapos ay susunugan ang kanyang nayon bago siya hulihin. Naalala ni Dariel ang kahilingan ni Grandvaza na alagaan ang kanyang hangal na anak, at talagang gusto niyang tuparin ang kahilingang iyon. Ngunit ngayon ay wala na siyang paraan para magawa iyon. Inilabas niya ang kanyang aura at ginawang letigo ang kanyang espada ng Hermes. Determinado siyang pigilan si Bashvaza kahit ano pa ang mangyari. Bilang tugon, inutusan ng demonyong general ang Salamander na lumipad patungo sa nayon at gawing abo ito. Ginamit ni Dariel ang kanyang letigo upang saluhin ang binti ng Salamander. Ngunit tiwala si Bashvaza na wala na siyang magagawa pa kundi iyon gamit lamang ang isang maliit na sandata. Gayunpaman, nakatanggap si Dariel ng tulong mula sa kanyang mahika gamit ang mga kaibigan at inihagis ang dragon sa lupa. Dahil bumalik na sina Zevi Antis at Grandvaza sa nayon upang suportahan siya, ginamit ni Dariel ang Skyren kay Bashvaza na siyang gumanti dito gamit ang kanyang atake sa apoy. Nakipaglaban sila at hinayla siya ni Dariel palayo habang hinihiling niya sa kanyang mga kaibigan na harapin ang mahiwagang halimaw.
Nahiwalay sila sa iba at doon ay humingi ng tawad si Dariel kay Bashvaza sa pag-aakalang nagalit ito dahil sa insidente ng minahan sa Mithril. Gusto niyang itama ito sa pamamagitan ng pagbubukas ng opisyal na negosasyon, ngunit nalaman niyang hindi alam ni Bashvaza na siya ang nasa likod ng insidente. Nahuhumaling si Dariel at tinanong siya kung bakit siya labis na nagagalit dito kung hindi naman dahil sa Mithril. At ipinahayag ni Bashvaza na hindi naman ganoon kaliit ang kanyang misyon. Gusto niyang pigilan ang digmaan ng mga demonyong tao sa pamamagitan ng pagpatay sa mga bayani at pagsira sa sangkatauhan upang siya ay maituring na pinakadakilang general ng demonyo sa kasaysayan. Gayunpaman, naramdaman niya ang pangangailangang pangalagaan si Dariel bago iyon dahil nabigo siyang maalis ito ng maayos sa huling pagkakataon. Pinaga niya ni Bashvaza ang kanyang mahika at nagpakawala ng mga bolang apoy kay Dariel, na tinaga naman ng mga ito gamit ang kanyang espada, ngunit isang malakas na pagsabog ng apoy ang nanaig sa kanya sa kabila ng kanyang pagharang at nagpabagsak sa kanya. Nagpakawala si Bashvaza ng sunod-sunod na mga bolang apoy sa kanya at itinulak si Dariel sa kagubatan. Gumamit siya ng isang malakas na pagsabog sa ilalim ng lupa upang ilunsad siya sa ere at pagkatapos ay tinangay siya palayo gamit ang isa pang makapangyarihang spell. Bumagsak si Dariel sa kalapit na mga burol, ngunit hindi siya gaanong napinsala. Lumapit si Bashvaza sa kanya upang ipaliwanag ang kanyang maluwalhating masamang plano. Una niyang ginugol ang isang buong taon sa paghahanap ng Spirit Synchronization Hex sa silid ng mga lihim at pagkatapos ay naglakbay sa buong mundo upang hanapin si Salamander at supilan siya. Sa halip na matakot, humanga si Dariel sa kanyang pagsusumikap at dedikasyon. Pinuri niya si Bashvaza, tinawag siyang pinakamahuhusay at pinakamasipag na gumagamit ng mahika na nakita niya, ngunit idinagdag niya na medyo malayo siya sa kanyang paligid. Naramdaman ni Bashvaza ang pagmamataas ng kanyang mga salita at gumamit siya ng makapangyarihang mahika ng apoy habang sinasabihan niya itong tumahimik. Naalala ni Dariel ang kanyang masayang buhay sa nayon at tumangging tanggapin ang pambubugbog. Umupo siya, pinakawalan niya ang Emperor Skyren kay Bashvaza at pinatalsik siya palayo, ngunit nag-aalala pa rin siya para sa kanya. Bigla, isang malakas na bugzo ng hangin ang nagpaalis ng lahat ng usok mula sa nakaraang pagsabog, at natagpuan ni Dariel si Bashvaza na naglalabas ng kakaibang enerhiya. Sa kanyang galit, nagsimula siyang magbagong anyo na may mga sungay na sumibol mula sa kanyang ulo at isang makapal at maskuladong buntot na lumalabas sa kanyang likuran. Sinabi ni Bashvaza na ito ang kanyang ultimate trump card na itinatago niya upang patayin ang mga bayani at hindi niya inakalang gagamitin niya ito ng ganito kaga. Namamangha at takot pa rin si Dariel habang nakikita niya ang nagbagong anyo na si Bashvaza at iniisip niya kung ano ang susunod na mangyayari. Kasabay nito, ang natitirang mga laban ay nakaharap kay Salamander. Ang gumagamit ng kalasag mula sa grupo ni Lady ay naglagay ng maraming harang sa paligid ng dragon upang hindi ito makalipad at atakihin sila mula sa kalangitan. Umungol si Salamander upang takutin siya, ngunit nagpana si Gashida ng sunod-sunod na palaso upang pilitin itong isara ang bibig nito. Nang makitang ibinibigay ng lahat ang kanilang lahat, nakaramdam si Arancel ng kakaiba na sa wakas ay makakalaban na niya nang wala ang kanyang galit. At higit pa riyan, nakatayo siya katabi ng kanyang pinakamatinding kaaway. Nagustuhan din ni Granvaza ang ideya ng isang nagkakaisang harapan ng mga demonyo at tao. At pagkatapos ay sumali ang dalawang matatanda sa labanan. Iniwasan nila ang hininga ng apoy ng dragon at tumalon patungo dito kung saan si Arancel ay ginawa ito na nahihilo gamit ang kanyang mabilis na galaw ng paa at pagkatapos ay tinamaan ito ng isang atake na tinatawag na Adamantine Thunderbolt. Ang atake ay naging sanhi ng pagkawala ng balanse at pagkagambala ng Salamander. At gamit ang butas na iyon, gumamit si Granvaza ng isang makapangyarihang spell at nagpatawag ng isang haligi ng impyerno mula sa ilalim ng mga paa nito. Nagawa ng atake na talunin ang Salamander, kahit na ito ay uri rin ng apoy. Lahat ay namangha sa kapangyarihan ng matandang general. Ngunit napansin nila ang isang higanteng bowl ang apoy at ang maliwanag na haligi ng aura sa ibang lugar. Pagbalik sa lokasyon ni Dariel, napagtanto niya na ang malademonyong anyo ni Bashvaza ay dahil sa hex. Inatake siya ni Bashvaza gamit ang isang buntot at hinaranggan ni Dariel ang kanyang atake at pareho silang tumalon. Tinawag ni Bashvaza si Dariel na isang walang kakayahang hangal na hindi gumagamit ng mahika at ang katotohanan na patuloy siyang nakangiti kahit na pagkatapos noon ay ikinagalit niya. Hinaranggan ni Dariel ang kanyang atake na apoy, ngunit pinalayo siya ni Bashvaza gamit ang kanyang buntot. Sinabi niya sa Demon General na wala siyang talento habang nasa kanya ang lahat. Ngunit wala sa mood si Bashvaza na makinig sa pangangatwiran. Ginamit niya ang signature Hellfire Magic ng kanyang ama, at napagtanto ni Dariel na kailangan niyang gamitin ang lahat ng kanyang lakas upang pigilan ito. Sinindihan niya ang kanyang Hermes Blade ng aura, at ito ay naging isang napakahabang blade ng liwanag.
Inilunsad ito ni Dariel kay Bashvaza, at isang higanteng pagsabog ang yumanig sa buong lugar. Ngunit ang Hellfire Ball ay hindi pa nawawala. At sa halip na matalo, ang Demon General ay lalong nagbago. Ipinapalagay ni Dariel na ang kanyang nakaraang pag-atake ang nagpabilis sa proseso ng Hex. At ngayon, si Bashvaza ay tila isa ring mahiwagang halimaw. Sinugod niya si Dariel ng napakabilis at binasag ito sa lupa bago inihagis sa kalapit na burol. Inatake rin siya ni Bashvaza doon. At habang pinipigilan siya ni Dariel, hiniling niya na itigil na niya ang pagdulot pa ng sakit kay Grandvaza. Lalo pa itong nagpagalit sa kanya. At biglang natagpuan ni Dariel ang kanyang sarili sa loob ng mga alaala ni Bashvaza. Sa kanyang mga alaala, isa pa rin siyang bata na nasisiyahan sa maringal na pagtanggap na natatanggap ng kanyang ama. Nais ng batang si Bashvaza na maging isang dakilang demonyo tulad ng kanyang ama. At sinabi sa kanya ni Grandvaza na kailangan niyang maging general ng Transcendental Tempest para doon. Napagtanto ni Dariel na ito ay maaaring dahil sa mahika ng Hex na nagiging hindi matatag at humihila sa iba pa roon. Nagpatuloy ang mga alaala at natagpuan ni Dariel ang kanyang sarili sa silid ng 10 taong gulang na si Bashvaza. Kakabalik lang ni Grandvaza mula sa isa sa kanyang mga ekspedisyon at habang lumalabas ang bata upang salubungin ang kanyang ama, natagpuan niya ito kasama si Dariel. Sinabihan ni Grandvaza ang kanyang anak na umasa sa bata tulad ng isang nakatatandang kapatid at makinig sa kanyang sasabihin. Nasaktan si Bashvaza dahil napagtanto niya na habang matyaga niyang hinihintay ang pag-uwi ng kanyang ama, gumugol siya ng oras kasama ang kanyang pangalawang anak. Nagpasya siyang magsumikap para sumali sa hukbo ng mga demonyo at makasama ang kanyang ama, ngunit hindi ito nagustuhan ng kanyang ina dahil pakiramdam niya ay hindi siya pinapansin ng pamilya nito. Patuloy pa ring umaakyat si Bashvaza sa hukbo ng mga demonyo at naging isa sa 4 na general, ngunit nagretiro ang kanyang ama at iniwan siyang muli sa pangangalaga ni Dariel. Labis siyang nalungkot na ayaw siyang manatili ng kanyang ama sa kanyang tabi. At matapos makita ang lahat ng ito, sa wakas ay naunawaan ni Dariel ang kanyang nararamdaman. Napagtanto niya na si Bashvaza ay laging nag-iisa at naghahanap ng pagmamahal at hindi ito napapansin ng lahat. Kinulit siya ni Dariel ngunit nabasa ni Bashvaza ang kanyang iniisip at umatras, sinabihan siyang tumigil sa pagkaawa sa kanya. Nakita niya ito bilang kanyang paraan para maabot si Bashvaza at inatake siya habang ipinapalam niya rito na palaging nag-aalala sa kanya si Grandvaza. Inihambing pa nga siya ni Dariel kay Arancel na inakala na ang kanyang anak ay kinuha sa kanya ng mga demonyo gayong ito ay isang hindi pagkakaunawaan lamang. Hindi ito gumana kay Bashvaza. Ngunit pagkatapos ay nagsimulang magningning ang mga mithril gloves ni Dariel at ang kanyang mga alaala ay umabot sa general ng mga demonyo. Nakita ni Bashvaza ang batang si Dariel na laging balisa dahil hindi siya tunay na pamilya ni Grandvaza at hindi rin siya marunong gumamit ng mahika. Ang pinakamaliit na magagawa niya para sa kanyang umampun na ama ay ang hindi magdulot ng anumang gulo at patuloy na ngumiti upang mabigyan siya ng kapayapaan ng isip. Nagbago ang lahat ng ito nang una niyang makilala si Bashvaza. Pagkatapos ng pagkikitang iyon, nagsimulang maramdaman ni Dariel na siya talaga ang kanyang nakatatandang kapatid at anak ni Grandvaza at sa wakas ay nakahanap na siya ng pamilya. Nagmadali si Dariel papunta kay Bashvaza sa mundo ng panaginip at sinabi sa kanya na siya na ang magbibigay sa kanya ng layunin at suporta at nagsimulang gumuho ang kanyang pagbabago. Naalala ni Bashvaza kung paano niya itinanggi ang pagiging kaibigan ni Dariel noon at naisip niya na kung mas naging matanggap niya sana, mag-iiba sana ang mga bagay sa pagitan nila. Bumalik siya sa kanyang normal na anyo at muling inabot ni Dariel ang isang kamay ng pagkakaibigan patungo sa kanya. Inabot din ni Bashvaza, ngunit nang hahawakan na niya ito, kumilos ang Hex at nakaramdam siya ng pamamanhid sa kanyang ulo. Nakalaya na si Salamander mula sa kanyang kontrol at ngayon ay sinisipsip niya ang enerhiya ng impyernong globo upang mabawi ang lakas nito. Ang dragon ay ganap na na-charge at naglabas ng isang marahas na pagsabog ng enerhiya at naramdaman ni Bashvaza ang lahat. Agad siyang lumipad patungo sa Salamander at sinundan siya ni Dariel. Ibinagsak ni Bashvaza ang dragon at gumamit ng isa pang Hex upang pagsamahin ang kanyang katawan sa katawan ng halimaw. Binalaan siya ni Grandvaza na huwag itong gawin dahil ang Body Fusion Hex ay magbibigay sa kanya ng pansamantalang kontrol sa dragon, ngunit sa lalong madaling panahon ay masisipsip siya nito. Lumipad palayo si Bashvaza kasama ang dragon at dumating si Dariel sa pinangyarihan ilang sandali pa. Sa wakas ay natauhan na ang demonyong general at plano niyang isakripisyo ang kanyang sarili upang itama ang lahat ng pagkakamaling nagawa niya sa ngayon. Ngunit natutuwa rin siya na nakausap niya ng hayagan si Dariel. Bigla niyang natagpuan ang kanyang sarili na natatapon palabas ng dragon at napansin niya si Grandvaza na gumagamit ng Hex upang duminahin si Salamander. Ang paggamit ng Hex ay nagdulot ng matinding epekto sa matandang demonyo.
At habang sinusubukan ng dragon na makawala sa kanyang kontrol, dumating si Dariel doon sa tulong ni Zeviantis at ginamit ang kanyang pinakamakapangyarihang Skyren upang talunin ito. Pinanatili ni Zeviantis ang kanyang sarili at si Dariel na nakalutang sa isang pocket ng hangin at sa kabilang banda ay niyakap ni Grandvazo si Bashvazo na pakiramdam niya ay isa siyang bata muli. Pagbalik sa kanyang tahanan, ang balita ng tagumpay ni Dariel ay nakarating kay Marika na naghanda ng kanyang pinakamasarap na pagkain para ihain sa kanyang asawa. Nang sa wakas ay naunawaan niya na nasa labas ito, sumugod siya patungo sa kanya, sinira ang kanilang pinto. Labis na nagulat si Dariel nang makita siyang bumilis palapit sa kanya ng ganito kabilis, at nagpasya siyang tanggapin ang kanyang supersonic na yakap kahit nakapalit ng ilang bali na buto. Nakakagulat, marahan niya itong niyakap at ibinaba ni Dariel ang kanyang pagbabantay ilang segundo lamang bago siya halos patayin ng kanyang higpit. Matapos malutas ang lahat sa nayon, pumunta si Bashvazo sa hari ng demonyo upang tanggapin ang parusa para sa lahat ng kanyang mga krimen. Ang anyo ng hari ng demonyo ay iba na ngayon kumpara sa kanyang nakita noong nakaraan, at pinatutunayan nito na si Bashvazo ay lumakas at naging ganap. Narinig ng hari ng demonyo ang kanyang mga pagsusumamo para sa isang makatarungang parusa, at gumamit siya ng isang sinaunang spell upang buksan ang mga pintuan ng impyerno sa ilalim ng mga paa ng general ng demonyo. Nagsimulang sumilip ang mga nagbabanta at masasamang espiritu mula sa pintuan at sinabi ng hari ng demonyo kay Bashvazo na sila ang mga dating miyembro ng apat na general na nakagawa ng mabibigat na kasalanan tulad niya at sila ay hinatulan ng walang hanggang impyerno. Inalok niya si Bashvazo ng pagpipilian sa pagitan ng pagsisimula ng kanyang buhay bilang isang general ng demonyo at pagwawasto ng kanyang mga pagkakamali o pagdurusa sa impyerno. Nagpasalamat si Bashvazo sa kanyang awa, ngunit sinabi na ang kanyang mga krimen ay hindi karapat-dapat na mapatawad, kaya dapat niyang piliin na pumunta sa impyerno. Naniniwala siya na ang pag-ukit sa mga hex at pagsisikap na supilan ang mahiwagang halimaw na salamander sa apoy ay isang krimen na hindi maaaring baliwalain at ang impyerno lamang ang angkop na parusa para sa kanya. Isa sa mga espiritu mula sa impyerno ang humawak sa kanyang binti, ngunit ginamit ng hari ng demonyo ang kanyang kapangyarihan upang ibalik ito sa nararapat. Nabagot siya sa tugon ni Bashvazo dahil plano nitong pasayahin ito sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanya ng maling pag-asa at pagkatapos ay nasisiyahan sa hitsura ng kawalan ng pag-asa sa kanyang mukha nang hindi inaasahang mahulog siya sa impyerno. Ang tugon niya ay nagpabago sa kanyang isip at hinatulan niya si Bashvazo ng pagpapatapon tulad ng dati niyang pagpapatapon kay Dariel. Bumalik si Bashvazo mula sa silid ng hari at nadatnan ang kanyang ama at ang kanyang alagang ibon na naghihintay sa kanya. Dumiretso sila sa bahay ni Dariel kung saan nagsasaya ang lahat. Nakahinga ng maluwag si Dariel nang marinig na maayos ang lahat sa hari ng demonyo at nang ipapakilala na niya ang kanyang anak kay Bashvazo, pinutol sila ni Lady. Ipinaalala niya kay Bashvazo na ang kanyang mga ginawa ay nagdulot ng hindi na maibabalik na pinsala sa minahan ng Mithril at sa mga tao roon. Gusto ni Grandvazo na panagutan ang mga ginawa ng kanyang anak, ngunit pinigilan niya ito at humingi ng tawad sa lahat ng kanyang nagawa. Nang sandaling iyon, nagising si Gran at ipinakilala siya ni Dariel kay Bashvazo. Gusto ni Gran na may akap ng bagong bisita, at binigkas niya ang kanyang mga unang salita habang tinatawag niya itong Kuya Bashvazo. Ang mga salitang iyon ay nagpapaalala sa kanya ng mga alaala ni Dariel, at sa wakas ay napagtanto ni Bashvazo kung ano ang pakiramdam ng matanggap sa pamilya ng isang tao matapos ang mahabang panahon na walang mapupuntahan. Napuno siya ng pagsisisi at nagpasyang pagbayaran ang kanyang mga kasalanan at sa wakas ay tinanggap ng lahat na siya ay nagbago na ng tuluyan. Sinabi ni Marika na binigkas ni Gran ang kanyang mga unang salita ngayon at kailangan nito ng isang malaking pagdiriwang. Alam ni Dariel ang eksaktong bagay para mas mapabuti ang mga pagdiriwang at inutusan niya si Gashida na iguhit ang kanilang larawan ng pamilya gamit ang kanyang mabilis na kasanayan sa pagpipinta. Naniniwala si Dariel na babalikan nila ang larawan at maaalala ang araw na binigkas ni Gran ang kanyang mga unang salita at naging buo ang kanilang pamilya. Nagdiwang sila upang ipagdiwang ang masayang araw. At kinabukasan, umalis si Bashvazo sa kanyang paglalakbay upang pagbayaran ang kanyang mga kasalanan. Gusto niyang tulungan ang mga taong nasaktan niya dahil sa kanyang mga walang ingat na aksyon, pagkatapos ay maglakbay sa buong mundo at maging mas katulad ng kanyang nakatatandang kapatid. Nais ni Dariel ang lahat ng pinakamahusay para sa kanya, at pagkatapos ay pinauwi na siya ni Marika na may sapat na pagkain para sa buwan. Dahil sa wakas ay nakabalik na sa kanilang nayon at sa kanilang pamilya ang kapayapaan, ipinagpatuloy ni Dariel at Marika ang kanilang masayang buhay. Diyan nagtatapos ang video na ito. Mag-like kung nagustuhan mo at mag-comment kung gusto mo ng higit pang videos tulad nito. Salamat sa panunood.